Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1281-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Napaka-arrogant. Ignorante. Halos sabay na sinabi ito ni Conwo at Dustless. Ang ganitong uri ng salita ay tanging mga taong walang alam lamang ang makakapagsabi. Sa Heavenspan World, ang mga may talentong powerhouse ay labis na nagyayabang, sinasabing kaya nilang makamit ang Heavenly Empyrean, o maging ang Heavenly Emperor. Pero, kahit para sa mga emperador sa langit, hindi rin sila kailanman nang ahas na hipan ang ganitong uri ng trompeta, tungkol sa pagiging isang ninuno ng Dao. Matigas ang tingin ni Mateo, at mahina niyang sinabi, ayos lang din ang pagiging mangmang. Epektibo rin ang pagiging arrogant. Sa buhay na ito, kung hindi ko mailigtas si Mary Chris, handa akong lumubog sa kasamaan sa lahat ng edad. Sa wakas ay medyo kumalma na rin ang emosyon ni Conwo. Talagang kinilabutan siya sa mga sinabi ni Mateo kanina. Dahil sa Heavenspan World, ang Dao Ancestor, ang realm na ito ay mas parang isang totem. Ang mga aktibo sa harap ng publiko ay mga Heavenly Emperor at Heavenly Empyrean lamang. Pero sa oras na ito, ramdam pa rin ni Conwo ang malakas na determinasyon ni Mateo. Ang determinasyong isugal ang lahat para mailigtas ang kanyang minamahal. Kalimutan mo na yan, kayong mga tao, hindi ko maintindihan. Dahil gusto niyong mamatay, sasabihin ko sa inyo. Ang susi sa pagbukas ng World Locking Gate ay ang 4 symbol spirits. Sabi ni Conwo at bumantong hininga. Natigilan si Mateo. Noon niya lang naunawaan ang layunin ni Ken na makuha ang espiritu ng puting tigre noon. Ang totoo, ito ay ang pag-unlock ng World Locking Gate. Sa ganitong paraan, noong panahong dala ng matandang patriarka ng angkan ng dragon ang Sacred Dragon Token at iniwan ang angkan ng dragon, pati na rin ang pag-alis ni Zoran, malamang na lahat ng ito ay may kaugnayan sa World Locking Gate. Iyon lang, hindi ko alam kung dumaan sila sa magulong daloy ng espasyo o hindi. Maraming salamat sa gabay ng senior. May mga bagay pa pong kailangang asikasuhin ang junior na ito, at magpapalam muna ako. Gumalaw ang figure ni Mateo, bumalik muli sa kalangitan ng angkan ng dragon. Si Ken ay nasa pagkakakulong pa rin ni Mateo. Hindi umimik si Mateo at direktang ipinako ang isang soul locking nail sa katawan ni Ken. Paano? Isang sigaw na parang mga multo at mga lobo na umalangaw-ngaw sa buong langit at lupa, na nagpamangha sa lahat. Hindi ko rin alam kung saan nagpunta ang Heaven Surmounting Divine King dati. Pero mukhang mas maayos na ang mood niya. Wala na ang Spirit Snow Divine King. Siguro nga ay may paraan ang Heaven Surmounting Divine King para iligtas siya. Hay, sana ay maayos ang kalagayan ng Spirit Snow Divine King. Kahit ano paman, siguradong patay na ang Ken na yan. Ngayon, oras na para danasin niya ang puot ng Heaven Surmounting Divine King. Walang sinabi si Mateo. Pinako niya lang ang isang sunod-sunod na soul locking nail sa ulap ng itim na gas. Ang mga soul locking nails na ito ay natanggal lahat sa katawan ni Mary Chris. Ang ulap ng itim na gas na ito ay katulad ng banal na kaluluwa ng lahing demonyo. Napakahirap lang talagang patayin ang ganitong uri ng banal na kaluluwa. Kahit na mahina na ng husto si Ken sa kasalukuyan, hindi pa rin kayang patayin ng mga soul locking nails na ito si Ken. Gayunpaman, sapat na iyon para hilingin niya na sana ay patay na siya. Ang sakit na tiniis ni Mary Chris, sana ay matikman mo ito ng mabuti kahit sandali, nagmadali si Mateo at sinabi. Kayang-kaya ni Mateo na gamitin ang kapangyarihan ni Heavenly Dao. Napakadali lang talagang patayin si Ken. Ngunit paano direktang mailalabas ng pagpatay sa kanya ang puot sa kanyang puso? Sa kasalukuyan, ang teritoryo ng sangkatauhan ay halos isa ng piraso ng nasusunog na lupa. Ang bilang ng mga taong namatay sa digmaang ito ay mahigit bilyon-bilyon. Ang lahat ng ito ay sanhi ni Ken ng mag-isa. Kasama ang sama ng loob sa pagpatay sa kanyang ama, si Mary Chris na nasa bingit ng kamatayan ay isa ring mabuting gawa ni Ken. Ang intensyong pumatay ni Mateo sa kanya ay halos sumabog sa mga ulap. Kung may 10,000 buhay si Ken, tiyak na papatayin siya ni Mateo ng 10,000 beses. Mateo, huwag mo na akong paasahin. Ako. Hindi ko na kaya.
Umungol si Ken na parang baboy na kinakati at sa wakas ay hindi na niya ito nakayanan, ibinuka ang kanyang bibig at nagmamakaawa kay Mateo. Malamig ang mga mata ni Mateo. Para kay Ken, tanging matinding puot lamang ang taglay niya, walang kahit kaunting habag. Ang sakit na dinanas mo ay hindi pa isang 10,000 bahagi ng kay Mary Chris, ito pa lang at hindi mo na ito matiis. Makakaasa ka, simula pa lang ito. Bago ako umalis sa Immortal Grove Region, ipaparanas ko sa iyo ang tinatawag na tunay na kawalan ng pag-asa. Malamig na sabi ni Mateo. Masusing sinaliksik ni Mateo ang landas ng banal na kaluluwa noong una pa lamang. Tungkol sa mga paraan ng pagpapahirap sa mga tao, masasabing nasa kamay niya ito. Ngayon, pumasok na siya sa deity realm at kinontrol ang heavenly daw. Sa pakikitungo kay Ken, maaari niyang baguhin ang mga bagay-bagay at maglaro ng hanggang ilang taon. Karaniwan lang, kapag nahaharap sa kalaban, nakakahiya ang ginagawa niya, iyon lang. Pero para kay Ken, isa itong exception. Napakarami ng mga krimeng nagawa ni Ken para maitala. Kailangan niyang magdusa ng walang katapusang paghihirap at mamatay. Pagkarinig sa mga salita ni Mateo, ang ulap ng itim na gas ay nagbigay ng panginginig, labis na takot. Mateo, ako. Mali ako. Alam ko talaga na mali ako. Dahil alam mong mali ka, kailangan mong magbayad sala. Ngayon. Ang oras para magbayad sala ka sa mga kasalanan mo, magaan na sabi ni Mateo. Ikaw. Mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Sa tingin mo ba, sa mamagitan ng pagpasok sa deity realm, makakadaan ka sa magulong daloy ng espasyo? Nag-iisa ka lang. Imposibleng makadaan sa magulong daloy ng espasyo. Siguradong patay ka. Hindi mo na kailangang alalahanin yan. Bago yan, siguradong patay ka na. Mahinahong nagbitaw ng isang pangungusap si Mateo, ngunit tumalikod at naglakad papunta sa ibang lugar, naiwan si Ken doon na umiiyak ng malungkot. Naghanda na siya ng iba't ibang paraan, isa-isang nagpapalitan, at tiyak na magugustuhan ni Ken ang labis na tuwa hanggang sa hilingin na lamang niya na sana'y mamatay na lamang siya. Hindi kalayuan kay Ken, isang magandang babae ang nakagapos din sa ere. Ang taong ito ay natural na si Jumala. Kung ikukumpara kay Ken, mas maayos ang trato kay Jumala. Parang pagkakakulong lang. Nang makitang pumasok si Mateo, isang matinding takot ang bumalatay sa mga mata ni Jumala. Hindi niya lubos na inaasahan na ang binata na ito ang tunay na magmamana ng sira-sirang mundong ito, at kumontrol sa heavenly daw. Kahit na talagang nakalusot si Mateo sa deity realm, sa pamamagitan ng pag-asa sa Fin Source Bead, hindi rin posible na matalo ng lubusan si Ken. Ngunit, sa ilalim ng heavenly daw, wala silang kahit kaunting lakas para lumaban. Nakita mo na ang kinalabasan ni Ken. Sabihin mo na ang dahilan ng pagpunta ninyo rito, kaya ko kayong patayin agad, malamig na sabi ni Mateo. Sa ilalim ng kakayahan ni Mateo, hindi man lang sila maaaring magpakamatay. Kaya naman, ang pagpapatay kay Jumala ay isa ng pinakamalaking biyaya para sa kanya. Paulit-ulit pa ring naririnig ni Jumala ang napakaawang boses ni Ken. Nagbago ang mukha ni Jumala, at natahimik. Hindi rin nagpumilit si Mateo, tahimik na hinihintay na magbuka ang bibig ni Jumala. Alam niyang tiyak na susuko si Jumala. Tama nga, di nagtagal, ibinuka ni Jumala ang kanyang bibig. Nandito kami para makuha ang dalawang kayamanan ng Empyrean Spirit na nasa kamay mo. Siyempre, plano pa nga naming linangin ang isang demonic skill sa tulong ng mga buhay na nilalang dito, at makalusot sa Divine Lord Realm. Sabi ni Jumala. Habang sinasabi ang mga ito, palihim niyang hinanap kung sino ang dapat suriin ni Mateo, natatakot na bigla itong magwala. Gayunpaman, walang ipinakitang ekspresyon sa mukha ni Mateo. Hindi niya mahulaan kung ano ang iniisip ni Mateo. Sino ang nagpadala sa inyong lahat dito? Malamig na sabi ni Mateo. Lumipat ang tingin ni Jumala ng may direktiba, at sinabi niya, ito. Si Heavenly Emperor Septimus. Sa wakas ay nagkaroon ng kaunting pagbabago ang ekspresyon sa mukha ni Mateo. Hindi niya akalain na sa likod ni Ken at Jumala, ay mayroon palang isang makapangyarihang Heavenly Emperor. Isang powerhouse ng Heavenly Emperor, na isang powerhouse sa pinakatuktok ng Heavenspan World. Sa simula, plano pa rin ni Mateo na hanapin ang kanilang pangunahing tagapag-udyok sa likod ng mga eksena.
Pagkatapos niyang mag-cultivate sa isang partikular na realm, saka siya maghihiganti. Mukhang ngayon, kailangan niya pang pag-isipan ang bagay na ito ng mas malalim. May alitan ba sa pagitan ng Heavenly Empyrean Immortal Grove at Heavenly Emperor Septimus? Tanong muli ni Mateo. 1282. Tumango si Jumala at sinabing, si Heavenly Emperor Septimus ay isang lahing demonyo na bagong akyat sa Heavenly Emperor 1,000,000 taon na ang nakalilipas. Noon, isa siyang Empyrean powerhouse sa kasagsagan ng kanyang kasikatan kasama ang Heavenly Empyrean Immortal Grove at ilan pang iba. Lahat sila ay may napakataas na pag-asa na makalusot sa Heavenly Emperor Realm. At sa kanila, sina Heavenly Empyrean Immortal Grove at Heavenly Emperor Septimus ay matagal nang magkaaway. Pagkatapos noon, nakakuha si Heavenly Emperor Septimus ng Heavenly Emperor Dao Fruit sa isang mundo ng Heavenly Emperor, at unang nakalusot sa Heavenly Emperor Realm. Nalungkot si Mateo at sinabi, si Heavenly Emperor Septimus ang pumatay sa Heavenly Empyrean Immortal Grove. Tapos pinapunta niya kayong lahat dito para kumuha ng mga kayamanan. Tumawa ng mapait si Jumala at sinabing, sa paningin ng isang emperador sa langit, mga langgam lamang tayo. Hindi pa nga tayo nakakarating sa Divine Lord Realm, kaya paano natin mararating ang antas ni Heavenly Emperor Septimus? Hindi rin napatay ni Heavenly Emperor Septimus ang Heavenly Empyrean Immortal Grove. Ang kanyang kakayahan ay napakalakas, kahit ang isang makapangyarihang emperador sa langit ay nahirapan ding patayin siya. Malubha siyang nasugatan ni Heavenly Emperor Septimus. Kung sino ang pumatay sa kanya, hindi pa alam. Base sa mga salita ni Jumala, may paunang impresyon na rin si Mateo tungkol sa Heavenspan World. Ang Heavenspan World ay katulad din ng isang mundong puno ng patayan at mga labanan. Sa katunayan, maaaring mas malupit pa ito kaysa sa Immortal Grove region. Pinaghihinalaan pa nga ni Mateo na dahil masyadong malubhang nasugatan si Heavenly Empyrean Immortal Grove, napatay siya ng ilang magnanakaw at iba pang katulad niya na naghahangad ng kayamanan. Maliban na lang kung wala nang masyadong kinalaman iyon kay Mateo. Kaunti lang ang alam ni Mateo tungkol sa Heavenly Empyrean Immortal Grove at malayong malayo sa pag-ibig o puot ang pinag-uusapan niya. Ang pagpili ng Immortal Grove region sa kanyang sarili ay isa lamang uri ng likas na proteksyon laban sa Heavenly Dao mismo. Inisip lamang nito na kaya niyang akuan ang responsibilidad. Sa madaling salita, isa itong uri ng pagsasamantala sa isa't isa. Bagamat hindi rin siya nabigong abutin ang mga inaasahan ng Heavenly Dao, at nakamit niya ang kanyang kasalukuyang kaharian. Ang ganitong uri ng mana ay naiiba sa mana ni Trenton. Walang obligasyon si Mateo na tumulong sa kanya na maghiganti. Ngunit sina Ken at Jumala ay isinugaw ni Emperador Septimus sa langit, kaya iba iyon. Kahit hindi niya isipin na siya si Heavenly Emperor Septimus, kahit pa siya si Dao Ancestor Septimus, tiyak na lilipulin din siya ni Mateo. Kung titingnan mo lang ngayon, napakaliit ng pag-asa. Hindi nagsalita si Mateo, hinihintay si Jumala na magpatuloy sa pagsasalita. Noon pa man ay pinagnanasaan na ni Heavenly Emperor Septimus ang Soul Suppressing Pearl ng Heavenly Empyrean Immortal Grove at gusto niya itong maging kanya. Kaya naman, pinapunta niya kami ni Ken para hanapin ang Immortal Grove region. Dahil dito, natagpuan nga namin ito. Sabi ni Jumala. Nagbabaga ang tingin ni Mateo habang sinasabi niya, umakyat na si Heavenly Emperor Septimus sa Heavenly Emperor Realm, kaya bakit pa niya pagnanasaan ang kayamanan Empyrean Spirit? Napangiti ng mapait si Jumala at sinabing, ang pambihira ng mga kayamanan ng espiritu ng Emperador sa langit ay maituturing na bihirang makita. At ang Soul Suppressing Pearl ay masasabing pinakamataas sa karamihan. Ito ay dahil mismo sa taglay ni Heavenly Empyrean Immortal Grove ang kayamanan ng espiritu ng Empyrea, kaya palagi niyang nasusupol si Heavenly Emperor Septimus. Hindi lang niya inaasahan na mas maganda ang swerte ni Heavenly Emperor Septimus kaysa kay Heavenly Empyrean Immortal Grove. Sa huli, siya ang unang nakalusot. Tumango si Mateo, sa wakas ay naunawaan na niya ang simula at katapusan ng pagsalakay ng lahing demonyo. Si Emperador Septimus sa langit, di ba? Balang araw, ipapaalam ko sa iyo na kaya ring patumbahin ng mga langgam ang mga puno. Matalim ang tingin ni Mateo, nag-aalab sa hanggaring pumatay. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Jumala na mabigla. Ang ganitong klaseng daldal, tanging itong nasa harap niya lang ang naglakas loob na sabihin ito.
Ang isang emperador sa langit ang pinakamalakas na nilalang sa mundo ng langit. Kahit si Emperador Septimus sa langit, nakakaakyat lang 1,000,000 taon na ang nakalilipas, ay hindi rin kayang labanan ng isang langgam sa mundo ng Empyrean. Tumigil na ang malaking labanan, ngunit ang Divine Realm ay patuloy pa ring umuusad at walang senyales ng paghinto. Ang buong teritoryo ng tao ay tuluyang nawasak na ng digmaang ito. Ang orihinal na balangkas ng sangkatauhan ay lubusan ng nawasak. Hindi mabilang na mga martial artist ang ginawang mga demonyong alipin ni Ken, at pagkatapos ay tuluyang nalipol ng ataking iyon ni Mateo. Ang mga natitirang taong babalik muli sa rehiyon ng tao ay tiyak na makakaranas ng napakahabang panahon ng pagbabago-bago. Gayunpaman, hindi lahat ng ito ang ikinababahala ni Mateo. Ang mga tao ay lalong bihasa sa batas ng kaligtasan. Kapag lumipas ang panahon, tiyak na magtatatag sila ng isang bagong kaayusan. Nang bumalik si Mateo sa angkan ng mga dragon, pinangunahan ni Lian Fang ang lahat. Natural lang na agad silang nagtanong tungkol sa sitwasyon ni Mary Chris. Umiling si Mateo at sinabing, maayos naman si Mary Chris sa ngayon. Malala lang talaga ang sitwasyon niya. Senior, bumalik ako para sabihin sa'yo na aalis na ako. Brother Teng, ang mga bagay tungkol sa Divine Realm sa hinaharap ang makakaabala sa'yo. Nagulat ang lahat sa mga sinabi ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Lian Fang, at sinabi niya, sige, pupunta ka ba sa labas ng mundo? Nagpakita si Mateo ng gulat na tingin at agad nang umiti at sinabing, mukhang nahulaan na ito ni Senior. Ang mundong ito na kinalalagyan natin ay isa lamang maliit na mundo na binuksan ng isang martial daw powerhouse, na tinatawag na Immortal Grove Region. Sa labas, may mas malawak na mundo. Kung gusto mong iligtas si Mary Chris, kailangan kong pumunta doon. Kahit nahulaan na ni Lian Fang ang sinabi ni Mateo, nanginginig pa rin siya sa kaibuturan. Mateo, nasa ang realm ka ngayon? Mukhang hindi kasing lakas mo ang Deity Realm. Huminga ng malalim si Lian Fang at sinabing. Nang marinig ito ng iba, hindi rin nila napigil ang magtaas ng kanilang mga tainga. Ito ang tanong na pinagtuunan ng pansin ng bawat isa sa kanila. Ngumiti si Mateo at sinabing, ako nga ay nasa initial stage Grotto Profound Deity Realm ngayon. Medyo espesyal lang ang sitwasyon ko. Kung sasabihin ko talaga, halos hindi ako maituturing na half-master ng Immortal Grove Region. Sus Mariosep. Huminga ng malalim ang lahat. Hindi naman mahirap intindihin ang bagay na ito. Ibig sabihin din niyan ay si Mateo ang tunay na Diyos ng Immortal Grove Region. Isang Diyos na nakahihigit sa lahat ng nilalang. Sa paggunita sa mga karanasan ni Mateo sa paglago, pakiramdam ng lahat ay nananaginip sila. Kung gayon, may pag-asa pa ba tayong makaabot sa kaharian ng mga Diyos? Tanong ni Yunteng nang may takot at pagkabalisa sa kanyang puso. Ang tanong na ito rin ang tanong na pinakainaalala ng lahat. Dahil nakalusot na si Mateo sa Deity Realm, kaya ba nilang makalusot sa Deity Realm o hindi? Pero umiling si Mateo at sinabing, pinaganya ko ang Heavenly Daw gamit ang Alchemy Daw, kinumplito ang Heavenly Daw ng Initial Stage Grotto Profound Deity Realm sa loob ng aking katawan, at doon ko nakuha ang pagkilala ng Heavenly Daw. Hindi ninyo ito kayang gayahin. Nang marinig ang sagot ni Mateo, hindi sinasadyang nagpakita ng pagkadismaya ang lahat sa kanilang mga mukha. Ngumiti si Mateo at nagpatuloy, pero makakaasa kayong lahat, pansamantala lang ito. Hanggat makakarating ako sa labas ng mundo, kapag lumakas ang aking lakas sa hinaharap, natural na magkakaroon ako ng mga paraan para muling bumangon ang Immortal Grove Heavenly Daw. Sa oras na iyon, lahat kayo ay makakarating sa Deity Realm. Isang pangungusap ang ikinagulat ng lahat. Maliban na lang, medyo hindi pa rin natural ang ekspresyon ni Lian Fang. Napansin niya ang mga kulugan sa mga salita ni Mateo. Naghiwa-hiwalay ang lahat. Sina Lian Fang at Mateo na lang ang natitira sa loob ng malaking bulwagan. Sabi ni Lian Fang, Mateo, sabihin mo sa akin ng tapat, ang pag-alis na ito patungo sa labas ng mundo ay malamang na hindi magiging ganoon ka-simple, hindi ba? Ngumiti si Mateo. Alam niyang hindi siya maaaring magtago mula kay Lian Fang. Kaya naman, maikli niyang ikinwento ang mga bagay tungkol sa magulong daloy ng espasyo, kasama na ang palaisipan ng pagkawala ng mga powerhouse ng Deity Realm 100,000 taon na ang nakalilipas. Nanginig ang puso ni Lian Fang nang marinig niya ito. Alam niya kung gaano kapanganib ang magulong daloy ng espasyo.
Hindi pwede. Hindi ka talaga makakaalis. Mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas, mayroong hindi bababa sa 100 na mga powerhouse ng deity realm. Halos tiyak na mamamatay sila nang magsama-sama at pumasok sa magulong daloy ng espasyo. Ikaw na mag-isa, paano ka makakalusot sa magulong daloy ng espasyo? Sabi ni Lian Fang sa seryosong boses. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, Senyor, nakapagdesisyon na ako, huwag ka nang magpumilit pa. Isinakripisyo ni Mary Chris ang kanyang banal na kaluluwa para sa akin, paano ko siya mapapanood na mamatay ng walang magawa? Huwag mong pag-usapan ang halos tiyak na kamatayan, kahit na ito ay isang tiyak na kamatayan, kailangan ko ring harapin ito. Dahil sa ipinakitang kilos ni Mateo, alam ni Lian Fang na hindi niya ito makukumbansi. Kaya naman, bumantong hininga siya at sinabing, mabuti kang bata na may mataas na pagpapahalaga sa damdamin at ugnayan. Kalimutan mo na yan, mag-ingat ka sa biyahe mo. 1283. Megan, pasensya na. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, magkatabi sina Mateo at Megan, puno ng pagkakasala ang mga salitang banibitawan. Ayon sa orihinal na plano ni Mateo, kapag nagawa na niyang makalusot sa deity realm at wakasan ang kalamidad ng halimaw, bibigyan niya si Megan ng isang maluwalhating kasal. Pero ngayon, lahat ay nauwi sa usok. Isinakripisyo ni Mary Chris ang kanyang banal na kaluluwa para sa kanya, na nag-iwan na lamang ng kaunting bakas ng espiritual na kamalayan. Talagang hindi kayang pakasalan ni Mateo si Megan. Sa dalawang buhay, natuklasan ni Mateo na umibig pala siya sa dalawang tao ng sabay. Akala ni Mateo ay kaya niyang pabagsakin si Mary Chris. Pero nang sandaling pinakawalan ni Mary Chris ang ice silang 10,000 miles, tila naubos ang buong pagkatao ni Mateo. Sa sandaling iyon lamang natuklasan ni Mateo na habang pinipigilan niya ang mga ito, mas lumalalim ang nararamdaman niya para kay Mary Chris. Huwag kang mag-sorry. Kung gusto mo talaga, dapat ako ang magsabi. Kung hindi dahil sa pagiging makasarili ko, siguro noong nagkita kayo ni ate mo, magkasama na kayo sana. Hindi sana nangyari ang ganoong bagay. Ako. Habang nagsasalita hanggang dito, hindi sinasadyang tumulo ang mga luha ni Megan. Nagluluksa siya para kay Mary Chris. Nitong mga nakaraang araw, walang tigil sa paghuhugas ng mukha si Megan ng mga luha. Ang eksenang iyon kung saan isinasakripisyo ni Mary Chris ang banal na kaluluwa, nakita niya ito ng malinaw sa loob ng malawak na pagoda sa langit. Nang mga sandaling iyon, nadurog ang kanyang puso. Hindi niya inakalang ganoon pala kay terminado si Mary Chris. Sa sandaling iyon niya lang nalaman na ang pagmamahal ni Mary Chris kay Mateo ay hindi man lang nabawasan kumpara sa kanya. Tanging ang lalim ng pag-ibig lamang ang magkakaroon ng gayong kawalang pag-aalinlangan. Sigurado si Megan na kung babaguhin ito sa kanya, gagawin din niya ito ng walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Pero walang kung. Ang ipinako sa cross ay si Mary Chris. Sa sandaling iyon, bigla siyang nakaramdam ng kaunting inggit sa Spirit's No Divine King. Dahil sa mga salitang iyon, mas lalo itong iuukit ni Mateo sa kanyang puso. Marahang niyakap ni Mateo si Megan at bumantong hininga, hay nako, huwag ka nang umiyak. Naiintindihan mo ang puso ko, malaking dagok sa akin ang nangyari kay Mary Chris. Pero ang posisyon mo sa puso ko ay hindi mas mababa kaysa kay Mary Chris. Sa kalagayan niya ngayon, hindi ko talaga kayang lokohin ang sarili ko at lumipad na parang pares ng ibon habang buhay. Tunay nga, napatigil sa pag-iyak si Megan sa mga sinabi ni Mateo. Hindi niya kayang lalo pang magalit si Mateo. Kuya Mateo, huwag ka nang magsalita pa, naiintindihan ko. Pumunta ka na sa Heavenspan World. Kailangan mong iligtas si ate mo. Kung hindi, wala na talaga akong lakas ng loob na mabuhay pa. Kung talagang hindi ako mabubuhay ng mag-isa. Tinulungan siya ni Mateo na panasan ang mga luha at nakangiting sinabi, walang kung. Wala ka bang tiwala sa akin? Itinaas ni Megan ang kanyang ulo para tingnan si Mateo at mariing tumango. Ang magulong daloy ng espasyo ay walang kapantay na marahas. Kung dadalhin ni Mateo ang Vast Heaven Pagoda dito, madudurog ito ng husto ng magulong daloy ng espasyo. Kaya naman, tanging si Mateo lamang ang makadaan sa magulong daloy ng espasyo. Pinaghiwalay na ni Mateo ang Vast Heaven Pagoda at ang Vast Heaven Steel. Dadalhin niya ang Vast Heaven Steel at ang Soul Suppressing Pearl, at dadaan sa World Locking Gate. Manatili kayo kasama ang white light at maglinang ng mapayapa.
Pagdating ng araw na kayo ay makakapasok sa deity realm, doon ako magkakaroon ng paunang tagumpay sa Heavenspan World. Sabi ni Mateo. Si Mateo ay kasalukuyang itinuturing na half-master. Kapag ang kanyang cultivation ay umabot sa Divine Lord Realm, natural na lalakas muli ang Heavenly Dao ng Divine Realm. Sa oras na iyon, ang mga martial artist ng Divine Realm ay makakabalik sa Deity Realm muli. Magtiwala ka, Kuya Mateo, magsisikap ako sa paglilinang. Sabi ni Megan. Tumango si Mateo at sinabing, ang lakas mo ay sumusulong ng napakabilis. Hindi pa marami ang makakatalo sa iyo sa Divine Realm. Natural lang na makakasiguro ako. Bukas, palalayain ko si Senior Sky Distant. Hanggat nandyan siya, walang sino man sa Divine Realm ang makakapagbaligtad ng kalangitan. Kapag sapat na ang lakas ko, babalik ako para makita ka. Pero nang muling lumitaw si Mateo sa harap ni Sky Distant, natakot si Sky Distant. Gumamit siya ng ekspresyon na parang nakakita ng multo para tignan si Mateo at gulat na sinabi, Ikaw. Nakarating ka ba talaga sa Deity Realm? Ito. Imposible ito. Nawawala ang Heavenly Dao, paano ka nakarating sa Deity Realm? Hindi siya naniniwala sa ganitong kakaibang bagay. Ngunit ang makapangyarihang aura ni Mateo, maging siya ay walang humpay na nanginginig. Hindi nito kayang lokohin ang kahit sino. Hindi sumagot si Mateo sa tanong niya ngunit napangisi, Huho, ang Senior Sky Distant ay napigilan na ni Enzo ng 1,000,000 taon, tila hindi ka man lang sabik na makalabas. Natigilan muli si Sky Distant at sinabing, lumabas ka. Huwag kang magbiro. Huwag mong sabihing nandito ka para palabasin ako. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, ganito talaga. Galit na sabi ni Sky Distant, Brat, hindi ka nandito para pagtawanan ako pagkatapos mong makarating sa Deity Realm, di ba? Kahit na makarating ka sa Deity Realm, isa ka pa ring Initial Stage Grotto Profound Deity Realm. Paano ako makakalabas ng lakas na ito? Hindi nakakatawa ang birong ito. Ngumiti si Mateo nang walang imak. Iniabot niya ng kaunti ang kanyang kamay patungo sa kawalan, at nagsimulang manginig ng matindi ang buong Blue Drain Wilderness. Ang mga demonic beast at medicine spirit ay pawang nasa kaba, hindi alam ang nangyayari. Boom! Isang imahe na sumunod sa pangyayari ang Samaire sa mga tanikala ng kalawakan, na tumalon mula sa kailaliman ng ikapitong antas. Isang matipunong lalaki ang lumitaw sa harap ni Mateo. Sino kaya ito kung hindi si Sky Distant? Gulat na gulat ang bumalot sa mukha ni Sky Distant. Ang casual na galaw ni Mateo ay Samaire sa selyo ni Enzo. Ito. Paano ito nangyari? Lumalabas na hindi pala talaga nandito si Mateo para pagtawanan siya, kundi para talagang palabasin siya. Binabati ko ang inyong kamahalan sa muling pagsikat ng araw. Nang mabasag ni Mateo ang selyo ni Enzo gamit ang isang daliri, ang kasalukuyang Blue Drain Wilderness ay pinagsama-sama ni Mateo at ginawang isang napakalaking hardin ng gamot gamit ang isang dakilang divine ability. Nang makita ng tatlong dakilang hari ng orihinal na ika-6 na antas ang paglitaw ni Sky Distant, lumapit silang lahat upang bumati. Naiinip na ikinumpas ni Sky Distant ang kanyang kamay. Nakatitig ng diretso kay Mateo, at sinabi, Nako, ano ba ang nangyayari? Kahit na muling magkatawang-tao ang Absolute Heaven, imposibleng masira ang selyong inilagay ni Enzo ng napakadali. Paano mo nagawa iyon? Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, sa ilalim ng Heavenly Dao, ano ang maituturing ni Enzo? Nanginig ang buong katawan ni Sky Distant, habang nakatingin kay Mateo na parang nakakita ng multo. Masyado siyang nabigla ngayon lang, nag-short circuit ang utak niya ng ilang sandali, at hindi na siya nakabalik sa katinoan. Sa pagbabalik tanaw ngayon, ang daliri ni Mateo kanina ay walang kapantay ang lalim. Hindi niya ito lubos maisip. Iyan. Ang aura ng Heavenly Dao. Ginagamit ba talaga ni Mateo ang Heavenly Dao? Agad na nataranta ang Sky Distant. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi kailanman maintindihan. Walang intensyon si Mateo na panatilihin siyang nasa kaba, maikling ikinwento ang mga pangyayari nitong mga nakaraang taon, kabilang ang usapin ng Great Dao Pill Refinement at ang pagpuksa sa lahi ng mga demonyo. Ang utak ni Sky Distant na medyo nakabawi ay muling na short circuit. Ganito rin ang tatlong dakilang hari. Nagpalitan sila ng tingin, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Naaalala ko noong pumasok si Mateo sa Blue Drain Wilderness noon, isa lamang siyang malalanggam na nilalang sa kanilang paningin.
Sa loob lamang ng ilang taon, siya na nga ba ang naging Panginoon na higit na dakila sa lahat ng buhay? Ang ganitong pakiramdam ay parang panaginip. Why ikaw? Sinasabi mo bang sina Heavenly God Ken at Jumala ay nasusupol mo na, at malapit ng patayin agad? Sabi ni Sky Distant. Pagkabanggit kay Ken, ang balak pumatay sa katawan ni Mateo ay kusang kumalat. Kahit si Sky Distant, nang inag ang puso ng lahat. Isang bagzo lang ng aura ay talagang nakakatakot. Ganito ang lakas ng controller. 1284. Kamahalan, ayon sa inyong mga tagubilin, lahat ng tao ay pinalayas na mula sa Demon Region. Bukod dito, ang Mystic Gate ay naglabas na ng utos, na nag-aanonsyo ng pagkabuwag. Sa bulwagan, maingat na iniulat ni Yuri kay Mateo ang direksyon ng pag-unlad ng sangkatauhan. May sarili silang mga patakaran sa kaligtasan. Dahil pinalaya sila ni Mateo mula sa Demon Region, hindi magtatagal, bubuo sila ng isang bagong kaayusan. Napakalaki rin ang natatalo ng lahi ng mga demonyo para mapaglabanan ang pagsalakay ng lahi ng mga demonyo, at kailangan nilang magpahinga at magpalakas. Naglabas na si Mateo ng mahigpit na utos, sa loob ng 100 taon, kung may sinumang tao na saisalakay sa Demon Region, sila ay papatayin ng walang awa. Kahit na ang mundo ng martial artist ay orihinal na ang mahihinang biktima at ang malalakas na piging, ayaw ni Mateo na maulit ang parehong pagkakamali tulad ng nangyari sa Stoneman Clan. Matapos marinig ang mga tagubilin, malamig na sinabi ni Mateo, magaling ang ginawa mo. Bagamat nabuwag na ang Mystic Gate, ang kalamidad ng demonyo sa pagkakataong ito ay malamang na mangangailangan ng 1,000 taon, o mas matagal pa, bago tayo makabawi ng kaunting sigla. Sa panahong ito, natural na hindi maiiwasan ng Divine Realm ang pagpatay. Kaya naman, naghahanda akong magtayo ng Law Enforcement Hall, na malaya sa Divine Realm, partikular na para parusahan ang mga taong walang konsensya. Ang Law Enforcement Hall na ito ay pamamahalaan ng Senior Sky Distant. Ang pagpapatakbo ng Law Enforcement Hall ay iiwan sa iyo upang mamahala. Nanginig si Yuri sa buong katawan. Ngunit ang ekspresyon ng matinding kaligayahan sa kanyang mukha ay hindi maitago kahit anong mangyari. Napakatalino niya, paano niya hindi maintindihan ang kahalagahan ng Law Enforcement Hall na ito. Ito ay magiging isang makapangyarihang puwersa na hihigitin ang buong banal na kaharian. Ito ang magiging tagapagsalita ng Hari ng Langit na nakahihigit sa banal na kaharian. Dahil sa pagkamangha ni Mateo, masasabing ang puwersang ito ang Panginoon ng Divine Realm. Bagamat siya ang magiging operator ng puwersang ito sa pagsasagawa. Ang saklaw ng kanyang autoridad ay masasabing hihigitin ang Divine Realm. Alam na ni Yuri na mas malakas pa ang lakas ng Sky Distant kaysa kay Lian Fang. Bukod pa rito, sa pagtatatag nitong Law Enforcement Hall, tiyak na sasali silang lahat sa Spirit Bristle Divine King. Isa lamang itong Mystic Gate. Tama nga ang taya niya noon. Nagpatira pa si Yuri sa lupa at nababalita, nagpapasalamat si Yuri sa inyong kamahalan para sa promosyon. Tiyak na gagawin ni Yuri ang lahat ng kanyang makakaya upang maglingkod hanggang sa katapusan ng kanyang mga araw. Tiningnan siya ni Mateo ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti at sinabing, natural lang na ikaw ang namamahala sa operasyon ng Law Enforcement Hall dahil mayroon kang ganitong kakayahan. Matalino kang tao at dapat alam mo kung gaano kalaki ang autoridad na ipinagkaloob ko sa iyo. Pero, kung maglalakas loob kang gamitin ang kapangyarihan para sa personal na pakinabang, gamitin ang lakas ng Law Enforcement Hall para paaksayin ang mga sumasalungat at bumuo ng sarili mong puwersa. Nakita mo ang resulta ni Ken. Lalong lumamig ang tono ng boses ni Mateo. Pakiramdam ni Yuri ay halos gumuho ang buong langit, dahilan para agad siyang maramdaman na parang nahulog siya sa isang silong ng yelo. Ang matinding tuwa kanina ay agad na napalitan ng matinding pressure na parang bundok. Sa ngayon, walang humpay pa ring umiiyak si Ken sa kalangitan. Ilang sandali lang ang nakalipas, napakaraming ideya ang biglang pumasok sa kanyang puso. Ngunit ngayon, isang apoy sa kanyang puso ang sumunog sa lahat ng mga kaisipang ito. Ang nasa harap niya ay ang Panginoon ng Divine Realm. Isang pag-iral na kumokontrol sa langit nung daw. Ang kanyang kapangyarihan ay nagpang-inag sa buong mundo. Walang sino man ang makakalampas sa kanya. Kamahalan, makakaasa kayo.
Kahit papahiramin ninyo si Yuri ng 100 galon, hindi rin maglalakas loob si Yuri. Nagmamadaling sabi ni Yuri. Tumango si Mateo at sinabing, natural lang na mapagkakatiwalaan kita, pero tapusin muna natin ang abala. Sa paglalakbay ko sa labas ng mundo, una sa lahat, para mailigtas si Mary Chris. Bukod pa rito, para rin ito sa muling pagsilang ng kaluwalhatian ng banal na kaharian. Kung matuklasan kong may sumaksak sa akin sa likod, papangarapin ko siyang mamatay na lang. Naiintindihan mo ba? Nabalot ng takot ang ekspresyon ni Yuri, at sinabi niya, naiintindihan ni Yuri. Nang makita ang hitsura ni Yuri, alam ni Mateo na magkakatotoo ang kanyang mga sinabi. Matalinong tao si Yuri at siya rin ang pinakamahusay na kandidato para mamahala sa law enforcement hall. Ngunit hindi talaga siya isang matuwid na Ginoo. Kung hindi niya ito kakatok at bugbugin, baka may magawa pa siya sa hinaharap. Sa likod ng World Locking Gate, ang panganib ng magulong daloy ng espasyo, bukod kay Megan, white light silang lahat, tanging si Lian Fang lamang ang nakakaalam. Kahit pa makaranas talaga ng aberya si Mateo sa loob ng magulong daloy ng espasyo, hindi rin naman maglalakas loob si Yuri na makialam. Kitang-kita ni Yuri kung gaano kalakas ang kasalukuyang lakas ni Mateo. Matalino kang tao, at dapat mong mahulaan ang layunin ko sa pagtatatag nitong law enforcement hall. Ikaw ang gagawa ng konstitusyon ng law enforcement hall na ito. Isa lang ang gusto kong punto, huwag makialam sa mga gawain ng Divine Realm. Pero huwag mo ring hayaang mangyari ang mga malalang bagay, di ba? Seryosong sabi ni Mateo. Napakasimple lang ng layunin ni Mateo. Gusto lang niyang makabuo ng isang transcendental na puwersa upang maunawaan ang direksyon ng pag-unlad ng Divine Realm. Ang pagkakaroon ng law enforcement hall ay mas mataas kaysa sa katayuan ng banal na lungsod. Ang kinakatawan nito ay si Mateo mismo. Kapag wala si Mateo sa Divine Realm, nasa law enforcement hall ang pamamahala sa Divine Realm para sa kanya. Naging matigas ang ekspresyon ni Yuri, at sinabi niya, kamahalan, huwag kayong mag-alala. Tiyak na mapapasaya ni Yuri ang inyong kamahalan. Pagkaalis ni Yuri, lumabas sina Sky Distant at Lian Fang mula sa likod ng mga kurtina. Matapos iligtas ni Mateo si Sky Distant, agad siyang kumilos at lubusang winasak ang pamana ng Dao ng New Soul Sect. Dahil sa lakas niya, wala silang nagawang labanan si Cloud Sky. Dahil napigilan ng 1,000,000 taon, sa wakas ay nakapagbuga ang Sky Distant ng mabahong hangin. Siyempre, lahat ng ito ay salamat kay Mateo. Sa simula ay wala pa siyang planong lumabas. Hindi niya inaasahan na kontrolado pala ni Mateo si Heavenly Dao at madali niya itong pinakawalan. Magandang paraan yan. Carrot at Patpat, kahit umalis ka pa sa Divine Realm, malamang hindi rin maglalakas loob ang batang yan na maghanap ng kapangyarihan para sa personal na pakinabang, sabi ni Sky Distant habang nagtaas ng thumbs up kay Mateo. Hey! Kakaiba talaga ang batang ito. Hindi lang siya henyo sa cultivation, mahusay din siyang umagaw ng puso ng tao. Napakagaling talaga ng batang yan na si Yuri. Kahit na napakalakas niya, napakatalino pa rin ang kanyang katusuhan. Kung hindi gagawin ni Mateo ang galaw na ito, kahit si Yunteng, ang ilan sa kanila, ay maaaring maging upahan niyang mga thug. Pero kahit anong talon niya, tuluyan na rin siyang nakulong ni Mateo, natatawang sabi ni Lian Fang. Ngumiti si Mateo at sabing, walang dalawang paraan. Takot pa rin siya sa lakas ko. Sa harap ng lubos na lakas, walang silbi ang anumang mga pukana. Tumango si Lian Fang at sinabing, tama. Sa kasalukuyan mong lakas, hindi responsibilidad ni Yuri na hindi matakot sa espadang nakasabit sa itaas. Sabi ni Sky Distant, Mateo, kailan mo balak umalis? Sabi ni Mateo, pagkatapos ng 3 buwan. Pagkatapos ko lang maayos ang mga bagay-bagay sa Divine Realm ay saka lang ako makakaalis ng walang takot na magkaroon ng gulo sa bahay. Bago umalis, napakarami ng mga bagay na kailangang gawin ni Mateo. Sina Megan, Laika, White Light, kinailangan niyang pakalmayan silang lahat ng maayos. Bukod dito, naglaan pa siya ng oras para maglakbay sa Lower Realms at sinundo si Henry at ang iba pa sa Divine Realm. Sa kasalukuyan niyang lakas, ang paggawa nito ay isang bagay lamang ng isang isip.
Naghanda si Mateo ng maraming gamot para sa pamilya ni Henry, sapat na para makapag-cultivate sila hanggang sa Divine King Realm. Sa pag-alis na ito patungo sa Heavenspan World, hindi alam ni Mateo kung gaano katagal siya maglalakbay. Pero alam ni Mateo na doon sa banda, ang 1,000,000 taon ay isang pitik lang ng daliri. Hindi hinangad ni Mateo na sa kanyang pagbabalik, ang kanyang mga magulang ay bumalik na mula sa alabok patungo sa alabok. Dahil nag-cultivate silang lahat sa Divine King Realm dahil kay Henry at sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga medicinal pills, sapat na ito para mabuhay sila ng hanggang ilang 10,000 taon. Kasalukuyang nag-uusap ang iilang taon biglang gumalaw ang isip ni Mateo, nagsalubong ang mga kilay niya. Sa pamamagitan ng Heavenly Daw, napansin ni Mateo na sa isang lugar sa Divine Realm, mayroong isang nakakakilabot na alon na pumailan lang sa kalangitan. Anong problema, Mateo? Nang makita ang ekspresyon ni Mateo, nagtanong si Lian Fang sa seryosong boses. 1285. May nagpagana sa Heavenly Daw, gustong makalusot sa Deity Realm. Nakasimangot na sabi ni Mateo. Nagpalitan ng tingin sina Sky Distant at Lian Fang nang marinig iyon, parehong gulat na gulat. Ito. Paano ito naging posible? Sa mundong ito, bukod sa iyo, mayroon pa ring isang taong may kakayahang makalusot sa Deity Realm. Tanong ni Lian Fang nang may hindi makapaniwalang tingin. Pagdating sa talento, siya, si Lian Fang, ay masasabing pinakadakila sa banal na kaharian. Kahit siya ay hindi nakalusot sa Deity Realm, kaya paanong may makakalusot sa Deity Realm? Pumayag siya kay Mateo, ngunit hindi siya kumbinsido sa ibang mga taong nakakalusot sa Deity Realm. Oo, hindi ka naman magkakamali, di ba? Kahit sabihin mong may isang taong kayang makalusot sa Deity Realm, hindi ako maniniwala kahit bugbugin mo pa ako hanggang mamatay. Sabi ni Sky Distant. Biglang nagsalita si Mateo, sinabi ko lang na may isang taong nakakalusot sa Deity Realm. Hindi ko sinabing nakalusot siya sa Deity Realm. Kung walang aksidente, malamang na mabibigo siya. Nang marinig ang mga salita ni Mateo ay saka lamang bahagyang gumaan ang ekspresyon ng dalawang tao. Pero labis silang nagtataka kung sino ang nakakakapasok sa Deity Realm. Ang mga may kwalipikasyon para makaabot sa Deity Realm sa Divine Realm ay ilan lamang sa mga iyon. Walang dahilan para hindi nila malaman. Gayunpaman, ang kanyang pamihirang pamamaraan ay talagang pagpapakasisa sa pinakamabangis na pantasya. Sayang, sayang. Sabi ni Mateo nang may pabago-bagong emosyon. Hindi sinasadyang napukaw ng mga salita ni Mateo ang kuryosidad ng dalawa. Mateo, ano ba talagang nangyayari sa mundo? Gusto mo ba akong inisin ng husto? Nag-aalalang sabi ni Sky Distant. Bahagyang ngumiti si Mateo. Gumalaw ang kanyang isipan, at nakarating siya sa tuktok ng isang mataas na bundok. 3 tao ang nakatayo sa ere, pinagmamasdan ang nagngangalit na bagyo sa di kalayuan. Nang makita ni na Sky Distant at Lian Fang ang eksenang ito, sabay na bumakas ang pagkamangha sa kanilang mga mukha. Naging makahulugan ang tingin ni Lian Fang, at napasigaw siya, Grand Yan Divine King. Ito ang aura ng Heavenly Daw. Siya. Gumamit talaga siya ng mga array formation para makuha ang Heavenly Daw. Ang makapangyarihang ito na kasalukuyang sumusulong patungo sa Deity Realm ay ang Grand Yan Divine King, si Leonardo. Sa gitna ng kaguluhan kasama ang lahi ng mga demonyo, hindi niya kailanman ipinakita ang kanyang sarili. Hindi inaasahan ni Lian Fang na naghahanda na pala siya para makarating sa Deity Realm. Bagamat hindi niya makita ang tunay niyang katawan, hindi naman bago kay Lian Fang ang aura ni Leonardo at agad niya itong nakilala. Hindi makapaniwalang nagulat din si Sky Distant at napabulalas siya. Lilikha talaga siya ng isang Heavenly Daw na pagmamayari niya. Ang henyo talaga ng lalaking ito. Sa di kalayuan, sa loob ng hanay ng mga sundalo, isang sagradong aura ang sumikat sa kalangitan. Binago ng pagkakaayos na iyon ang kanilang dating pagkakaintindi. Sa loob ng saklaw ng pagbuo ng hanay, mayroong isang kakaibang kapaligiran. Ang kapaligirang iyon ay hindi pagmamayari ng Immortal Grove Region, kundi pagmamayari ito ng ang Grand Yan Divine King mismo. Ang lugar ng array formation ay parang ibang mundo, tila wala sa lugar kung ihahambing sa nakapalibot na kapaligiran.
Si Grandian Divine King Leonardo, ay talagang kumuha ng Heavenly Dao gamit ang Formation Dao, na lumikha ng isang Heavenly Dao na pag-aari niya. Hindi masasabing hindi henyo ang ganitong paraan ng pag-iisip. Isa pa, tila hindi na siya nalalayo sa tagumpay. Ito ay dahil tiyak na makikitang naantig sina Sky Distant at Lian Fang. Gayunpaman, bumantong hininga si Mateo at sinabing, sa paggawa nito, dadanasan niya ang puot ng langit. Nanginginig ang magkasintahang nasa malayong lugar, habang nakatingin kay Mateo, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Kung ibang tao ang magsasabi ng ganitong mga salita, tiyak na titango at mapapahiya sila. Pero, sa Immortal Grove region na ito, walang sino man ang may mas awtoridad na magsabi ng ganitong uri ng mga salita kaysa kay Mateo. Ang mga salita niya ay halos kumakatawan sa makalangit na Dao. Sinabi niya na daranasin niya ang puot ng langit, kung gayon ay tiyak na daranasin niya ang hatol ng langit. Maliban na lang, hindi nila naunawaan. Bakit hahatulan ng langit ang isang nakakagulat na napakatalinong ideya? Tunay ngang pambihirang henyo si matandang Utotlo. Kahit na medyo mahina ang lakas niya kaysa kina Reynold at Brother Teng, malinaw na mas marami siyang ideya kaysa sa kanila tungkol sa Dao. Nakakahiya lang na binubunot ni matandang Utotlo ang mga panla para makatulong sa paglaki ng mga ito dito. Sabi ni Mateo nang may pabago-bagong emosyon. Bubunutin ang mga panla para lumaki. Naguguluhan na tanong ng dalawa. Tumango si Mateo at nagpaliwanag, ang paglikha ng Heavenly Dao, iyon ay isang bagay na tanging ang Divine Lord Realm lamang ang makakagawa. Si Old Fartlo ay half deity realm lamang, paano niya magagawang lumikha ng isang Heavenly Dao na pagmamayari niya? Bukod pa rito, sa Immortal Grove region, tinatanggihan ng Heavenly Dao ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ang lahat ng iba pang Heavenly Dao. Ang paglikha niya ng isang Heavenly Dao na pagmamayari niya, ay paghamon sa prestihiyo ng Heavenly Dao. Paano hindi siya mapupuksa ng Heavenly Dao? Mukhang henyo ang ideyang ito, ngunit sa totoo lang, wala itong pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Nanginig sa takot ang dalawa dahil sa mga sinabi ni Mateo. Silang dalawa ay mga powerhouse ng half-deity realm. Bukod dito, ang kanilang mga konsepto ay naunawaan na ng Heaven Glimpse Deity Realm. Pero kung tutuusin, hindi nila kayang abutin si Mateo sa pamamagitan ng paghampas sa kanilang mga kabayo. Naramdaman lang nila na ang aura ni Leonardo ay walang kapantay na makapangyarihan, diretsyong sumusugod patungo sa deity realm. Pero hindi ko inaasahan na marami pa ring mga panlilinlang nakasama. Para bang pinagtitibay ang mga salita ni Mateo, isang apokaliptikong aura ang bumaba mula sa kalangitan sa oras na ito. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sky Distant at Lian Fang. Mas malakas pa ang aura na ito kaysa sa ipinakita ni Mateo. Sa oras na ito, sa wakas ay naintindihan na nila ang mga sinabi ni Mateo. Galit na galit si Heavenly Dao. Ang paglapit ni Leonardo ay lubos nang nagpagalit kay Heavenly Dao. Walang kamalayan ang Heavenly Dao. Isa lamang itong uri ng napaka-misteryosong tuntunin. Lahat ay isang primitibong likas na ugali. Ang Heavenly Dao ng Immortal Grove region ay ang mga patakarang itinakda ng Heavenly Empyrean Immortal Grove. Ngayon, may humahamon sa prestihiyo ng Heavenly Dao. Likas nitong gustong bigyan ito ng isang mapaminsalang dagok. Kaya naman, ang nakakatakot na makalangit na kapighatsang ito ay bumaba mula sa langit. Isang maitim na dilaw na kidlat ang diretsyong bumagsak mula sa mga ulap. Ang kidlat na ito ay parang isang matayog na puno na umabot sa langit, walang kapantay ang kapal. Ang target ay ang mismong malaking hanay na itinayo ni Leonardo. Malaki nga ang kaguluhan sa tagumpay ni Leonardo. Ngunit napagtanto na niya na hindi gagana ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Nagpakita na ng mga senyales ng kawalang tatag ang hanay. Ang nakakatakot na makalangit na kapighatsang ito ay dumarating sa oras na ito, ang kanyang mga titig ay nagpapakita ng isang hitsura ng kawalan ng pag-asa. Sa pagkakataong ito niya lang napagtanto na tila nagalit na pala siya kay Heavenly Dao. Gusto na siyang patayin ng Heavenly Dao at tapusin na ang lahat. Nang malapit nang bumagsak ang napakakapal na kidlat na iyon sa array formation, isang banayad na kapangyarihan ng Heavenly Dao ang sumakop sa ibabaw ng kanyang array formation.
Nang tumama ang maitim na dilaw na kidlat na iyon dito, agad itong naglaho at nawala. Labis na nagulat si Leonardo sa loob ng hanay habang nakatingin sa eksenang ito. Hindi niya inaasahan na ang makalangit na kapighatsang ito ay puro salita lamang at walang aksyon. Power! Hindi niya dapat ikagulat. Ang pagkabigong makaabot sa tagumpay ay nagdulot sa kanya ng matinding negatibong reaksyon, at mabilis na bumulwak ang sariwang dugo. Nang maglaho ang lahat, saka lamang malinaw na nakita ni Leonardo na may 3 figure sa di kalayuan na kasalukuyang nakatingin sa kanya. Labis siyang nagulat dahil dito. Para masigurong hindi maaantala ang kanyang pag-atake, naglagay siya ng maraming malalaking pormasayon sa paligid niya. Kahit ang Peak Void Mystic ay hindi rin kayang pumasok ng walang ingat. Pero ang 3 taong ito ay talagang nakapasok ng walang kahirap-hirap. Isa pa, hindi niya talaga ito napansin kahit kaunti. Kung hinawakan ng 3 tao ang array formation, matagal nang mabibigo ang kanyang breakthrough. Kumislap ang 3 anino at sa isang kisap mata ay dumating sa harap niya. Nang makita ang mga dumating, nabaling ang tingin ni Leonardo, at gulat na sinabi, "Matthew, ikaw ba ang nagligtas sa akin?" Hindi hanggal si Leonardo. Ang lakas ng makalangit na kapigatian noon ay halos kayang wasakin ang kalangitan at lipulin ang kalangitan. Ngunit nagsimula ito sa isang malakas na pagsabog at nagtapos sa isang ungol, na tuluyang naglaho sa kawalan. Isa itong tiyak na taong gumagawa ng hakbang upang tumulong. Maliban na lang sa ganoong uri ng kapangyarihan ng langit na daw, sino ang may ganitong kakayahang iligtas siya? Si Leonardo ay palaging nakatuon sa saradong pag-iisa, naghahanda para sa tagumpay ngayon. Tungkol sa mga bagay-bagay sa banal na kaharian, wala siyang kaalam-alam. Biglang nanginig ang buong katawan niya at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkamangha nang sabihin niya, "Ikaw. Nakarating ka ba sa Deity Realm?" Ito. Imposible ito. Mali siguro ang pagkakaintindi ko. 1286. Ang taong ito, si Mateo, na nasa harap niya ay nagbigay kay Leonardo ng pakiramdam na parang nasa itaas siya ng mga ulap. Ang ganitong uri ng lakas, ano pa nga ba ito kung hindi isang tao sa Deity Realm? Bukod pa rito, bahagya namang may kutob si Leonardo kanina na ang aura na nagligtas sa kanya ay kapareho ng sa Heavenly daw. Tumingin si Lianfang kay Leonardo nang may pakikiramay at sinabing, "Hindi ka nagkamali ng hula. Mateo, nakalusot nga siya sa Deity Realm. Siya na ngayon ang nag-iisang makapangyarihang Deity Realm ng Divine Realm." Nang inig ang buong katawan ni Leonardo, ang kanyang mga titig nang tumingin kay Mateo ay puno ng kakaiba. Para sa kapakanan ng ngayon, ewan ko kung ilang taon na ang pinaghandaan niya at kung gaano kalaking pagsisikap ang ginugol, alam ng Diyos. Bago ngayon, si Leonardo ay lubos na may kumpiyansa. Tiwala siyang ang kanyang pamamaraan ang siyang pinakahenyo na ideya sa loob ng 100,000 taon ng Divine Realm. Hindi man sinasabing siguradong kaya nitong makarating sa Deity Realm, ito talaga ang pinakamapangako. Sa huli, nabigo siya. Wala lang ito noong una. Tutal, sa loob ng 100,000 taon na ito, napakarami ng mga taong nabigo. Pero isang makapangyarihang nilalang sa Deity Realm ang talagang lumitaw sa harap niya. Wala nang mas nakakapanghina ng loob pa kaysa rito. Alam ni Mateo na hindi magandang tiyempo ang kanyang paglitaw sa oras na ito. Ngunit hindi mababaw ang relasyon nila ni Leonardo. Kung tutuusin, kalahati pa nga lang niyang disipulo iyon. Hindi nagawa ni Mateo na hayaang mapatay si Leonardo sa pamamagitan ng makalangit na kapigatian. Imposible. Kahit ako ay nabigo, at ikaw. Paano mo nagawa iyon? Sabi ni Leonardo, na nawala ng malay. Parang arrogant ang mga salitang ito, pero si Leonardo nga ang mayabang. Nakakuha siya ng isang heavenly daw na pagmamayari niya gamit ang formation daw. Ang talentong ito, ang katapangan na ito, ang lakas na ito, bukod kay Mateo, wala talagang pangalawang tao. Kahit si Lianfang ay mas mababa rin kay Leonardo sa ilang aspeto. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Ang nilalakaran mo ay ang formation daw, ang nilalakaran ko ay ang alchemy daw. Nakuha mo ang heavenly daw gamit ang mga array formations, kinumplito ko ang heavenly daw gamit ang alchemy daw." Iyon lang ang meron doon. Naging makahulugan ang tingin ni Leonardo, at bumulong siya, kinukumpleto ang heavenly daw gamit ang alchemy daw, kinukumpleto ang heavenly daw gamit ang alchemy daw. Iyon lang. Ang kailangan. Natural niyang naintindihan ang mga sinabi ni Mateo.
Sa katunayan, ang landas ni Mateo ay may parehong talino sa pagkamit ng parehong layunin sa pamamagitan ng iba't ibang paraan kasama niya. Nabigo lang talaga siya, habang nagtagumpay naman si Mateo. Talagang napagtanto ni Leonardo ang lalim ng mga salita ni Mateo. Ang isa ay nakakuha ng Heavenly daw gamit ang Formation daw, ang isa naman ay nakakumpleto ng Heavenly daw gamit ang Alchemy daw. Halos pareho lang ang hitsura, pero ang totoo, magkasalungat talaga ang mga ito. Malabo ang mga sinabi ni Mateo, ngunit bigla nitong naramdaman ang ginhawa ni Leonardo. Sinasabi sa kanya ni Mateo na masyadong hindi makatotohanan ang ideya niya, kaya naman mabibigo ito. Hindi mapigilan ni Leonardo ang pag-alala sa nakakatakot na makalangit na kapigatian at hindi sinasadyang kumabog ang kanyang dibdib dahil sa pagkabalisa at takot. Bigla niyang naramdaman na may mali. Malakas ang Deity Realm, pero ngayon lang, nahawakan na rin niya mismo ang bungad ng Deity Realm. Tila sapat pa rin ito para mabulunan kapag nahaharap sa makalangit na kapighatyang ito. Mateo, ang makalangit na kapigatian ngayon lang. Kahit na ikaw ay Deity Realm, imposible ring malutas ito ng ganoon kadali, tama ba? Tanong ni Leonardo nang may pag-aalinlangan. Ngumiti si Lian Fang at sinabing, hindi isang ordinaryong kaharian ng mga Diyos si Mateo. Matagal ka nang nasa isang lihim na mundo at malamang ay hindi mo alam kung ano ang nangyari sa kaharian ng mga banal. Si Mateo na ang taga-kontrol ng kaharian ng mga banal ngayon, na siyang nangingibabaw sa lahat ng buhay. Si Controller. Nanliit ang mga mata ni Leonardo. Natakot siya sa katagang iyon. Tumingin si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, matandang ututlo, hindi mo rin kailangang panghinaan ng loob. Gamit ang iyong talento, hanggat naglilinang ka ayon sa nakagawiang gawain, may pagkakataon pa ring patunayan muli ang dakilang daw. Ang paggawa mo ng hakbang kanina ay parang pagbabalik lamang sa pabor na ibinahagi mo sa akin ang iyong kaalaman. Namumutla ang mukha ni Leonardo, at sinabi niya nang may pangungutya sa sarili, mura lang sa iyo ang magsalita, pinapatunayan mo na naman ba ang dakilang daw? Mas madaling sabihin kaysa gawin. Hindi gumagana ang landas na ito. Ang mga taon ng pagsisikap ng Lu na ito ay katumbas ng pagiging walang kabuluhan. Nakangiting sabi ni Mateo, ang dakilang daw ay patungo sa parehong destinasyon. Paano masasayang ang iyong mga pagsisikap? Dapat kang mag-cultivate ng may kapayapaan ng isip. Sa hinaharap, magkakaroon ng pagkakataon na mag-cultivate sa Origin Deity Realm. Pagdating ng panahon, panahon na para sa pamamaraang ito ng pagpapalakas ng array ng Heavenly daw na magbigay ng kinang. Iyon lang ang sasabihin ni Crosswell. Matandang ututlo, mag-ingat ka. Pagkatapos magsalita, isinama ni Mateo sina Lian Fang at Sky Distant at naglaho mula sa kanilang kinaroroonan. Nanginig si Leonardo. Nang tumingin sa direksyon kung saan nawala ang figure ni Mateo, hindi siya bumalik sa kanyang katinoan ng matagal. Maraming impormasyon ang inihayag ng ilang maiikling pangungusap ni Mateo. Kayang may paraan talaga si Mateo para maibalik ang naglahong Heavenly daw ng Divine Realm. Malamang na malamang. Ang kasalukuyang kaharian ni Mateo ay hindi na niya maaninag. Bukod pa rito, sa pakikinig sa kahulugan ng mga salita ni Mateo, pagkatapos ng Origin Deity Realm, mayroon pa palang mas matataas na realm. Ngunit ang mga ito ay masyadong malayo para sa kanya. Ang mga salita ni Mateo ay muling nagpasiklab sa pag-asa ni Leonardo. Nakatanggap siya ng matinding reaksyon mula kay Heavenly daw, at lubos na nabawasan ang kanyang lakas. Ngunit ang galaw ni Mateo ay nakapagbawas na ng husto sa pinsalang idinulot sa kanya ng Heavenly daw, kaya napanatili niya ang kanyang pundasyon. Hanggat masipag siyang mag-cultivate, makakabalik pa rin siya sa tugatog. Pagkalipas ng 3 buwan, sa lupain ng dulong silangan ng Divine Realm, sa dulo ng Garner's Sky region, nagkaroon ng makapal na hamog. Ang pakiramdam na dulot ng hamog sa mga tao ay lubhang mapanganib. Maging ang tingin ni Mateo ay nagpapakita rin ng matinding takot. Ilang figure ang nakatayo sa ere. Sina Mateo, Lian Fang, Sky Distant, Megan, White Light, Trenton, at ang iba pa, ay pumunta rito para magpaalam kay Mateo. May 4 na multo sa likod ni Mateo. Sila mismo ang mga espiritu ng 4 na simbolo. Ano, natatakot?
Nariyan ang barrier ng kaharian na nagpoprotekta rito, hindi makapasok ang marahas na magulong daloy. Kapag nalagpasan mo na ang World Locking Gate, walang katapusang magulong daloy pagkatapos niyan. Gusto mo pa rin bang lumaban? Isang boses ang nagmula sa kawalan. Si Conwo nga iyon. Huminga ng malalim si Mateo at sinabing, "Senyor, hindi mo na kailangang kumbansihin pa." Nakapagdesisyon na si Mateo. Hey! Isa talagang batang walang kwenta na hindi umaatres nang hindi natatamaan pader sa timog. Kalimutan mo na yan, kung gusto mong maghangad ng kamatayan, hindi ka rin mapipigilan ng iba, sabi ni Conwo sa dismayado at galit na tono. Dahan daw ang lumingon si Mateo at yumuko patungo sa mga espiritu ng apat na simbolo, at sinabing, kailangan kong abalahin ang apat na nakatatanda. Ang mga espiritu ng apat na simbolo ay ang mga kapangyarihang totem ng apat na angkan at walang kamalayan. Ngunit sila ay napasailalim sa dominasyon ng Sacred Dragon Token, kaya naman sila nadala rito ni Mateo. Pagkatapos magsalita, inilabas ni Mateo ang Sacred Dragon Token. Isang sagradong aura ang agad na kumalat sa buong rehiyon ng dagat. Ang mga espiritu ng apat na simbolo ay nahahati rin sa hilaga, timog, silangan, at kanluran, na umiikot sa sagradong token ng dragon at nakatayo sa hangin. Bigla, apat na malinaw na sigaw ang umalangaw-ngaw sa langit. Sabay-sabay na ibinuka ng mga espiritu ng apat na simbolo ang kanilang malalaking bibig at nagbuga ng isang malakas na alon ng mga batas, na nagtagpo patungo sa kawalan. Tarangkahan ng paglalak ng mundo, bukas. Apat na arko ng liwanag ang sumilay sa kalangitan at sa wakas ay nagtipon sa isang lugar sa ibabaw ng kawalan. Isang sinaunang aura na nakaranas ng maraming pagbabago ng buhay ang nagmula sa itaas ng kawalan. Isang napakalaking pintong bato ang lumitaw. Kasunod ng paglitaw ng pintuang batong ito, naramdaman na lamang ng lahat na ang kanilang mga banal na kaluluwa ay malapit ng gumuho at maglaho. Ang aura na pumipigil sa lahat ay talaga nagpabagsak sa mga tao. Ang katawan ni Mateo ay naglabas ng isang aura na pagmamayari ng heavenly daw, na bumabalot sa lahat. Ang pakiramdam ng pagbagsak ay agad na naglaho at nawala. Napatingin ang lahat sa lumang gate na iyon, hindi makapaniwalang gulat. Ito ba ang World Locking Gate? Kay lakas ng aura. Kung hindi mo mararating ang deity realm, hindi mo kayang tiisin ang ganitong nakakatakot na pressure. Buntong hininga ni Lian Fang. Hindi ko rin alam kung paano nalaman ng mga makapangyarihang deity realm noon ang tungkol sa paglabas na ito. Mas mabuting ilibing na lang ang mga makasariling taong iyon sa magulong daloy ng espasyo. Galit na sabi ni White Light. 1287. Senior Sky Distant, Senior Lian Fang, pagkatapos umalis ni Mateo, kailangang abalahin kayo ng Divine Realm para asikasuhin ito. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamay sa dalawa at sinabing. Sa wakas, dumating pa rin ang oras para umalis. Habang iniiwan ni Mateo ang kanyang bayan, sandamakmak ding damdamin ang gumugulo sa kanyang puso. Ang lugar na ito ay mayroong kung ano ang kanyang ikinababahala, mayroong kanyang mga tanikala. Saan man siya mapunta, ito ang kanyang tahanan. Tungkol sa kanyang tahanan, natural lamang na labis na nag-aalala si Mateo tungkol sa kanyang posthumous coverage. Sabi ni Lian Fang, sige, makatitiyak ka sa mga bagay-bagay tungkol sa Divine Realm. Dahil nandito kami ni Sky Distant, hindi sila makakagawa ng malalaking alon. Nariyan din si Leonardo. Hinanap din niya si Yuri noong isang araw, at nagkusa na humiling na magsilbing panauhing elder ng Law Enforcement Hall. Bahagyang nagulat si Mateo nang sabihin niya, hindi ko inaasahan na gagawin pala ng lalaking ito ang ganoong bagay. Ang Grandian Divine King ay palaging gumagalaw ng mag-isa. Bukod sa pagtanggap ng isang disipulo, hindi pa siya sumali sa anumang paksayon noon at wala rin siyang pakialam sa mga bagay-bagay ng Divine Realm. Hindi rin inaasahan ni Mateo na siya pala ang gagawa ng hakbang para humiling na sumali sa Law Enforcement Hall. Ngumiti si Sky Distant at sinabing, hindi ba't dahil pa rin ito sa mukha mo? Nagbibigay siya ng plum kapalit ng peach dito, bilang pagbabalik sa iyong nakapagliligtas buhay na biyaya. Tumawa ng mahina si Mateo at hindi na nagsalita. Dahil sa dami ng mga makapangyarihang puwersa na pumipigil sa kuta, malamang ay walang malalaking bagyo ang lilito sa Divine Realm.
Maaari rin siyang umalis ng may kapanatagan ng loob. Senior Trenton, sa paglalakbay na ito, maraming salamat sa iyong pag-aalaga. Yumuko ng malalim si Mateo kay Trenton. Si Trenton ay isang kaibigang parang guro ni Mateo at malaki ang naitulong niya kay Mateo. Dati, para makatakas si Mateo, hindi nag-atubiling labanan ni Trenton si Ken nang tuluyan na niyang nawasak ang kanyang kaluluwa. Paanong hindi matitinag si Mateo? Sige, pero mag-ingat ka. Tumutulo ang luha ni matandang Teng habang sinasabi niya ito. Same time na tumango si Mateo at lumapit sa white light. Naghawak kamay ang dalawang tao at nagyak ng mahigpit. Sa pagitan ng magkapatid, hindi na kailangan ng masyadong maraming salita. Kuya, makakaalis ka ng may kapanatagan ng loob. Magsisikap ako sa cultivation. Kapag naibalik mo na ang heavenly daw ng divine realm balang araw, pupunta ako sa Heavenspan World para hanapin ka. Matigas na sabi ni White Light. Tumawa si Mateo at sinabing, mabuting kapatid. Hihintayin kita sa Heavenspan World. Sa tabi niya, matagal nang umiiyak si Laika hanggang sa bumuhos ang kanyang mga luha. Young Master, Laika. Hindi ko kayang iwan ka. Hinga. Niyakap ni Mateo si Laika. Hinaplos niya ng mahina ang buhok nito at sinabing, magaling Laika, mahusay ka ring mag-cultivate. Kapag nakarating ka na sa deity realm, tiyak na dadalhin ka ni Young Master sa Heavenspan World, ha? Itinulak ni Laika si Mateo at maluha-luha niyang sinabi, Young Master, kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Ngumiti si Mateo at sinabing, kailan ka pa nagsinungaling sa Young Master? Ngumiti si Laika habang lumuluha at sinabing, alam kong si Young Master ang pinakamagaling. Young Master, makakaasa ka. Tiyak na maglilinang ng maayos si Laika at magsisikap na makarating sa deity realm sa lalong madaling panahon. Walang pakialam pa rin ang ekspresyon ni Megan na parang walang makakapagpagalaw sa kanya. Maliban na lang, ang bahid ng kalungkutan at pag-aatubili na humiwalay sa kanyang mga mata ay hindi maitago kahit anong mangyari. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, Megan, ikaw rin. Lumamlam ang ekspresyon ni Megan. Tumango siya at bahagyang humuhuni. Habang nakatingin sa mga mata ni Megan, pakiramdam ni Mateo ay puno ng napakaraming iniisip ang kanyang isipan at hindi makapagsalita. Naunawaan ni Mateo na kung kailangan nilang magpaligsahan para makita kung sino ang mas magaling, sa mga taong ito, ang pinaka hindi makakatiis na umalis siya ay si Megan. Pero, para hindi siya mag-alala, matigas ang ulo niyang tiniis ito. Itong babaeng ito, wala talaga siyang mapagsasabihan. Ibinuko ni Mateo ang kanyang bibig, gusto sanang magsalita, ngunit hindi niya ito sinabi. Sa oras na ito, mahina ang anumang salita. Sa pag-alis na ito, mahirap hulaan ang buhay at kamatayan, ang kasaganaan at kadalamatian ay hindi alam. Isa itong ganap na kakaibang mundo. Hindi nila alam, at ganoon din si Mateo. Tulad ng pagpasok sa God's Fall Mountain Range noon, si Mateo ay talagang hindi makapagbibigay ng anumang pangako sa kanila. Aalis na ako. Pinatigas ni Mateo ang kanyang puso, tumalikod, at lumipad patungo sa World Locking Gate na iyon. Hindi na napigilan ni Megan ang luha at bumuhos ang luha. Sumigaw siya sa likuran ni Mateo, Kuya Mateo, hahanapin ka ni Megan. Dapat mong alagaan ang iyong sarili. Tumigil ang figure ni Mateo, ngunit nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at tumangging lumingon, ang kanyang figure ay tuluyang nawala sa likod ng World Locking Gate. Natatakot siya, natatakot na baka wala siyang lakas ng loob na umalis. Nang mawala ang anyo ni Mateo sa kanyang paningin, tila nawala ng lakas ang buong pagkatao ni Megan at nanghihina itong bumagsak. Nagulat si Laika at dali-daling ainalalayan siya, habang umiiyak ding nagrereklamo, Ate Megan, kailangan mong magtiis. Young Master, siguradong magiging maayos din siya. Ang mga luha ni Megan ay parang baha na sa Myre sa dam, binasa ang isang walang kapantay na magandang mukha. Alam ko. Tiyak na magiging maayos siya. Nabulunan si Megan. Niyakap ng magkapatid ang kanilang mga ulo at umiyak ng mapait. Nang makita ng lahat ng nasa tabi ang eksenang ito, hindi nila napigilan ang pagtulo ng kanilang mga luha. Ang magagawa lang nila ay magdasal na sana'y makaligtas si Mateo sa magulong daloy ng espasyo.
Sa harap ni Mateo ay isang madilim at kulay abong espasyo, walang direksyon, walang mga tunog. Ang naroon lamang ay marahas na alon-alon ng enerhiya. Narinig ni Mateo na sinabi ni Kanwo dati, ang magulong daloy ng espasyo na ito ay talagang isang dagat ng kalawakan, na pinagsama-sama at nabuo ng hindi mabilang na mga piraso ng espasyo. Ang alitan at pagbabago-bago sa pagitan ng mga piraso ng espasyo ay magbubunga ng walang kapantay na marahas na enerhiya, na siyang magpapawi sa lahat ng bagay sa dagat ng kalawakan. Siyempre, ang ganitong uri ng enerhiya ay may malakas at mahinang uri. Kahit na isa itong Divine Lord Realm Powerhouse, kaya pa rin nilang lipulin ang mga malalakas na nilalang. Sa mga mahihina, 9 na pagkakataon para mamatay at 1 pagkakataon para mabuhay para sa mga powerhouse ng Grotto Profound Deity Realm. Sa ngayon, kakadaan lang ni Mateo sa World Locking Gate. Hindi pa gaanong malakas ang magulong daloy ng espasyo. Kasunod ng kanyang pagtagos ng malalim sa kanyang kalooban, ang mga bagyong ito ng enerhiya ay lalong lalakas ng lalakas. Hanggang sa huli, tuluyan siyang nawasak. Kung gusto mong ligtas na makapaglakbay pabalik-balik sa magulong daloy ng espasyo, dapat ay mayroon kang kahit man lang lakas ng True God Realm. Kaya naman sinabi ni Kanwo na ang pagpasok ni Mateo sa magulong daloy ng espasyo ay tiyak na kamatayan. Ang grupo ng mga taong iyon 100,000 taon na ang nakalilipas ay umaasa sa kaligtasan sa bilang, at sa kanilang pagsasama-sama, doon sila nagkaroon ng karagdagang sinag ng pag-asa. Sabi ni Kanwo, kahit na kaya pa nilang dumaan sa magulong daloy ng espasyo, maituturing na maganda na ang pagkakaroon ng 5 taong natitira. Siyempre, isa pa rin itong optimistikong pagtatantya. Ang pinakamalaking posibilidad ay wala pa ring natira kahit isa. Kaya naman, si Mateo, isang baguhang kakapasok lang sa Deity Realm, na gustong dumaan sa magulong daloy ng espasyo, ay masasabing isang kalokohan. Ang magulong daloy ng espasyo na ito, ang pinakamapanganib ay hindi pa rin ang mga marahas na enerhiyang ito, kundi ang mga pira-pirasong espasyo na iyon. Kapag nabangga ng mga spatial fragment na iyon, kahit ang Celestial Deity Realm Powerhouse ay madudurog din ng mga hindi matatag na spatial fragment. Huminga ng malalim si Mateo at pinaliit ang Domain of Sword sa radius na 10 talampakan. Kasabay nito, isang liwanag na parang dilaw na lupa ang bumaha sa kanyang katawan, na nagpaikot sa Black Tortoise Treasure Body Divine Art, ang kanyang figure ay parang isang palaso na lumabas mula sa tali. Matapos makapasok sa Deity Realm, ang depensa ni Mateo ay talagang kailangan ng ilarawan ang tibay nito. Ang Domain of Sword at Black Tortoise Treasure Body Divine Art na napukaw gamit ang Deity Realm, ang kapangyarihang ito ay hindi maaari banggitin ng sabay-sabay. Kailangang malaman ng isa na kahit ang Origin Deity Realm na si Enzo noon ay walang nagawa laban sa Sky Distant. Kung gaano kalakas ang depensa ng pamamaraang ito ng cultivation, may isip pa rin. Pagpasok sa dagat ng kalawakan, hindi mabilang na marahas na enerhiya ang sumalakay mula sa lahat ng direksyon. Ang maliit na figure ni Mateo ay agad na nalunod. Sa pagkakataong ito niya lamang tunay na naunawaan kung bakit hindi positibo ang pananaw ni Kanwo sa kanya. 1288. Noong nasa Divine King Realm pa si Mateo, 3 dakilang Fin God na magkahawak kamay ang hindi rin nakalusot sa kanyang depensa. Ngayong nakakarating na siya sa Deity Realm, ang kanyang depensa ay alam na alam kung ilang beses na mas malakas kumpara noon. Pero kahit na ganoon, hindi nakayanan ni Mateo ang magulong agos ng espasyo na agad na dumaloy mula sa lahat ng direksyon. Mabilis na natutunaw ang kanyang banal na asensya, at mabilis din na nauubos ang kanyang pisikal na lakas. Sa ganitong bilis ng pagkonsumo, di magtatagal, tuluyan siyang lalamunan ng marahas at magulong agos na ito sa kalawakan. Hay nako, bata, sinabi ko nang huwag kang pumunta, pero nagpumilit ka pa ring pumunta. Alam mo naman na hindi kami nagbibiro ni Kanwo, di ba? Sa kanyang karagatan ng kamalayan, umalangaw-ngaw ang boses ni Dustless. Paano may tatago ni Mateo ang malaking konsumo ng pisikal na lakas at enerhiya ng asensya mula sa kanyang mga mata? Simula pa lang ito, at halos hindi na ito makayanan ni Mateo. Ang pagpapatuloy ay parang pagharap sa tiyak na kamatayan. Ngumiti ng mapait si Mateo at sinabing, kung may oras si Senior para pagtawanan ako, tulungan mo na lang akong mag-isip ng paraan. Hey,
Sa pagdaan mo sa magulong daloy ng espasyo, sarili mong lakas lang ang maaasahan mo. Hindi ko kayang protektahan ang sarili ko sa ngayon, paano kita matutulungan? Sabi ni Dostles. Walang magawa si Mateo at tanging pagniwi at pagtitiis lamang ang kaya niyang gawin. Maingat na iniwasan ni Mateo ang mga spatial fragment habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nilalabanan ang epekto ng magulong spatial flow. Sa simula, napakabilis ni Mateo. Ngunit di nagtagal, naging napakahirap para sa kanya na igalaw ang kanyang mga paa. Kahit masakit ang prosesong ito, nagawa pa rin ni Mateo na makamit ang mabagal na pag-unlad sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang malakas na lakas sa depensa. Sa pag-cultivate ng Black Tortoise Treasure Body Divine Art hanggang sa unang antas ng Divine Tao, ang lakas ng depensa ni Mateo ay mas malakas pa kumpara sa mga powerhouse ng Grotto Profound Deity Realm na nasa gitnang yugto, maging sa huling yugto. Kasama ang Domain of Sword, ang lakas ng depensa ni Mateo ay tiyak na makakapantay sa mga nasa Grotto Profound Deity Realm Grand Completion. Mayroon pa ring kaunting kumpiyansa si Mateo. Dahan daw ang lumipas ang oras, ang Dostles sa loob ng Soul Suppressing Pearl ay nabigla rin sa lakas ng loob ni Mateo. Ayon sa panahon ng Divine Realm, 7 araw at gabi nang naglakad si Mateo sa magulong daloy ng espasyong ito. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay matagal nang naabot ni Mateo ang kanyang limitasyon. Ngunit, sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang lakas ng loob at mahusay na kontrol sa banal na diwa, buong lakas siyang nanatili sa loob ng 7 araw at gabi. Matagal nang walang mga gamot para sa banal na antas ng espiritu ang Divine Realm. Wala ring mga formula para sa Divine Pills si Mateo. Kaya naman, walang paraan para pinuhin ang mga Divine Pills. Kahit ang Mystic Grade Medicinal Pills ng Arcane Insight Rank ay walang epekto sa kasalukuyang Mateo. Kung wala ang tulong ng mga gamot, ang sarili niyang lakas lamang ang maaasahan ni Mateo. Sa lugar na ito, pinakawalan ni Mateo ang kanyang mga bentahe bilang isang alchemist hanggang sa limitasyon. Ang kanyang kontrol sa Domain of Sword ay mailalarawan gamit ang malupit na paraan. Kung kaya niyang gumamit ng kahit kaunting banal na asensya, tiyak na hindi gagamit si Mateo ng kahit kaunting banal na asensya. Ang mga tao ay saysubog na may napakalaking potensyal sa ilalim ng isang kritikal na estado. Sa loob ng 7 araw, ang mahusay na aspeto ng pagkontrol ni Mateo sa banal na asensya ay mas lalong bumuti. Sa puntong ito, palihim ding ipinahayag ni Dostles ang kanyang pagkamangha. Maliban na lang, kahit tumagal si Mateo ng 7 araw at gabi, isa pa rin itong unang hakbang sa isang 10,000 milyang paglalakbay. Ayon kay Dostles, ang pagnanais na makadaan sa dagat ng kalawakan na ito ay nangangailangan ng 2 buwan. Habang papalayo, mas magiging malakas ang magulong daloy ng espasyo, habang ang pagkonsumo ni Mateo ay magiging mas malaki rin ng mas malaki. Kaya naman, kahit tumagal si Mateo ng 7 araw at gabi, hindi rin naman siya optimistiko kay Dostles. Sa loob lamang ng 7 araw, ang banal na asensya ni Mateo ay naubos na ng mahigit kalahati. Sa natitirang paglalakbay, ang ganitong uri ng konsumo ay lalo lamang tataas. Ano ang gagamitin niya para matustusan ang paglalakbay sa likuran? Biglang kumunat ang noo ni Mateo. Ang mga alon ng enerhiya sa paligid niya ay naging mas marahas pa ng biglaan. Sa isang iglap, biglang tumaas ng husto ang presyon sa katawan ni Mateo, at ang konsumo ng banal na asensya at pisikal na lakas ay biglang bumilis ng ilang beses. Ang ekspresyon ni Mateo ay naging napakapangit. Sa bilis ng pagkonsumo nito, hindi siya nakatagal. Senior, anong nangyayari dito? Tanong ni Mateo kay Dostles. Ang ekspresyon ni Dostles ay napakapangit din habang sinasabi niya sa seryosong boses, ang swerte mo talaga. Ito. Isa itong bagyo sa espasyo. Bagong espasyo. Mas lalong kumunat ang noo ni Mateo. Hindi naman mukhang jackpot ang pangalang ito, kahit anong mangyari. Sabi ni Dostles, ang isang spatial storm ay isang sitwasyon kung saan ang dalawang napakalaking spatial fragment ay nagbabanggaan, at pagkatapos ay nagkahiwa-hiwalay, na nagdudulot ng ganap na kaguluhan sa loob ng dagat ng kalawakan. Tulad ng isang tsunami sa dagat, ang lawak ng nagngangalit na spatial turbulent flow ay agad natataas ng ilang dosenang beses, o kahit ilang daang beses. Maaaring hindi lang minsan makasalubong ang spatial storm na ito sa loob ng ilang dekada.
Hindi ko inaasahan na nakasalubong mo pala ito. Mateo, bumalik ka. Kapag nagsimula na ang isang spatial storm, talagang hindi ka makakadaan sa turbulent spatial flow. Malinaw na kahit si Dustless ay labis ding nag-aalala sa bagyong ito. Huminga ng malalim si Mateo. Kahit ilang dosenang beses pa, o ilang daan pa, hindi niya ito makayanan gamit ang kanyang lakas. Tunay ngang malakas ang ulan buong gabi habang tumutulo na ang bubong mo. Hindi inaasahan ni Mateo na ganito pala kaganda ang kanyang kapalaran na makatagpo ng ganitong bagay. Walang tigil ang pagkislap ng ekspresyon ni Mateo, walang tigil din ang pagtibok ng kanyang puso. Ang mga nakapalibot na alon ng enerhiya ay lalong lumakas ng lumakas, halos madurog ang buong pagkatao niya. Simula pa lamang ito. Sa mga susunod na mangyayari, mas magiging nakakatakot pa ang bagyong ito. Nakakatakot hanggang sa hindi na maisip ng isa. Mateo, bakit ka pa natutulala? Ang isang bagyong pangkalawakan ay talagang hindi mo kayang labanan ng mag-isa. Kahit na pumasok ang isang Divine Lord Realm Powerhouse sa gitna ng bagyo, isa pa rin itong daan patungo sa kamatayan. Mabilis na sabi ni Dustless. Ayaw niyang mamatay ng ganito lang si Mateo. Sa ganoong paraan, malamang ay wala na siyang posibilidad na magising pa sa susunod. Hindi na kayang tumagal ng ganoon katagal ang Heavenly Dawn ng Immortal Grove World. Pero nag-aalangan pa rin si Mateo. Bilisan mo, Mateo. Hindi ka makakarating kung mas mabagal ka pa. Biglang nagngingit-ngit si Mateo at ginamit ang kanyang enerhiya at pisikal na lakas hanggang sa limitasyon, at tuluyang sumugod sa bagyo. Baliw ka ba, Mateo? Hinahanap mo ang kamatayan dito. Galit na sabi ni Dustless. Hindi niya inakalang hindi talaga umatras si Mateo. Sa halip ay sumulong siya, nagmarcha papasok sa bagyong spatial. Hindi nagsalita si Mateo. Ang kanyang mga titig ay walang kapantay na matatag, papasok sa bagyo ng walang pag-aalinlangan. Napakalaki ng lawak ng bagyong ito. Nadala na si Mateo sa loob ng bahay dahil sa bagyo. Kahit na makatakas siya, maaaring hindi rin siya makalabas. Kung babalikan niya ito sa pagkakataong ito, ang kanyang essence energy at pisikal na lakas ay maaaring hindi na niya kayang suportahan pa upang makabalik sa kanyang panimulang punto. Kaya naman, pinili niyang sumulong. Simula nang dumating siya rito, wala nang daan pabalik. Dahil sa labis na pag-iingat at kawalan ng pag-asa, mas mabilis pa siyang mamamatay. Baliw. Baliw ka. Tanga kang labis na nagpapahalaga sa sarili mong kakayahan. Walang alam sa kalawakan ng langit at lupa. Sa tingin mo ba, sa pamamagitan ng pagkontrol sa Heavenly Dawn, maituturing mong walang pakialam ang lahat? Sasabihin ko sa iyo, sa Heavenspan World, isa ka lang langgam. Umungol si Dustless sa dagat ng kamalayan ni Mateo. Pero kahit ano pa ang sabihin niya, hindi rin pinansin ni Mateo. Matigas ang ulo niyang kumapit sa sarili niyang landas at sumulong, hinihimok ang enerhiya ng asensya at pisikal na lakas hanggang sa limitasyon. Malahas na enerhiya ang tumama sa katawan ni Mateo na parang matatalas na kutsilyo. Di nagtagal, hindi na ito nasuportahan ang kanyang depensa. Ang katawan ni Mateo ay nagtamo ng napakalaking impact. Tinipon ni Mateo ang Tyrant Dragon Regeneration Art, at mabilis na inayos ang mga pinsala sa kanyang katawan. Ang bagyong pangkalawakan ay lalong lumakas, at labis na sinalanta ang malalaman na katawan ni Mateo. 1289. Mataas ang sikat ng araw sa katanghaliang tapat, at sagana ang espiritual na kapangyarihan. Sa isang bukid na tinutubuan ng mga damo, isang grupo ng mga karwahe at kabayo na may kasamang ilang dosenang tao ang kasalukuyang mabagal na sumusulong. Pangalawang binibini, may kalahating buwan pa tayong paglalakbay, at pagkatapos ay mararating natin ang Myriad Beast Forest. Pagkatapos ng Myriad Beast Forest, hindi na tayo malalayo sa Jewel Hill City. Ang nagsasalita ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit gwardya. Sa harap niya ay isang magandang babae. Kung titingnan ang itsura niya, dapat siya ang pinuno ng kumpanyang ito. Utusan ninyo ang lahat na maging mas maingat. Medyo magulo ang Myriad Beast Forest nitong mga nakaraang araw. Matapos dumaan sa Myriad Beast Forest, doble ang babayaran ng binibining ito sa lahat, tango ng babae. Tuwang-tuwa ang lalaking nasa katanghaliang gulang at sinabing, "Maraming salamat po, pangalawang binibini." Lumingon siya at tinawag ang grupo ng mga gwardya, narinig ba ng lahat yon? Gusto ng pangalawang binibini na doblehin ang sahod natin, kaya mag-ingat kayong lahat at maging maingat. Naririnig niyo ba ako?
Tuwang-tuwa rin ang grupo ng mga gwardya at sinabing, "Maraming salamat po, Pangalawang Binibini." Bahagyang ngumiti ang babae at tumango bilang senyales. Hindi sinasadyang napatingin ang kanyang tingin sa babaeng nasa likuran, may bahid ng paghamak na makikita sa gilid ng kanyang bibig. Ang babaeng iyon ay mahina na parang sanga ng kaway, ang kanyang espiritu ay tila medyo matamlay. Ngunit kung pag-uusapan ang hitsura, ilang puntos itong mas mataas kaysa sa pangalawang pagkakamali. Hindi masyadong nagpahayag ng saloobin ang dalaga tungkol sa pagpapakita ng Pangalawang Binibini. Malinaw na wala siyang pakialam sa pabor o kahihiyan. Biglang kumunat ang noo niya, at bigla niyang hinaila ang rende ng kanyang kabayo at lumiko sa pangunahing kalsada. Nang makita ito ng Pangalawang Binibini, kumunot ang noo niya at pinagalitan, "Winoma Liang, anong gagawin mo?" Hindi siya pinansin ng dalaga at bumaba sa kanyang kabayo, pumasok sa masukal na taniman. Sa masukal na lugar, may isang lalaking puno ng mga sugat at peklat, napakasamang tingnan. Kumunot ang noo ng babae, at baka sa mukha niya ang pagtataka. Lumingon siya at sinenyasan ang gwardya na nasa katanghaliang gulang. Akmang gagalaw na sana ang gwardya, ngunit narinig niya ang malamig na sinabi ng pangalawang binata, "Brix, huwag kang aalis. Isang patay na tao, ano ang dahilan kung bakit ka magsama? Kung gusto niyang mag-isa, hayaan mong siya na ang magdala nito." Nag-atubili sandali si Brix, at sa wakas ay umatras pa rin sa isang tabi, at hindi na lumagpas. Bahagyang bumantong hininga si Winoma at talagang kinuha ang responsibilidad na sumama at suportahan ang patay na lalaki, na iyon. Hindi naman ganoon kabigat ang patay. Pero may mga tuyong mantsa ng dugo sa buong katawan niya. Ilang araw na siyang nagbabad sa ilalim ng matinding sikat ng araw, at ang katawan niya ay naglalabas ng hindi matiis na amoy. Ang patay ay walang iba kundi ang Mateo na nakatakas dahil sa isang aksidente mula sa loob ng bagyong Special. Natural lang na hindi talaga siya patay, pero hindi rin siya malayo sa kamatayan. Walang buo na bahagi si Mateo mula ulo hanggang paa. Ang balat at laman sa kanyang katawan ay nasunog sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng matagal, na naglalabas ng mabahong amoy. Kahit na may Tyrant Dragon Regeneration Art, hindi pa rin ito nagawang gumaling sa mga pinsala sa kanyang katawan. Bukod dito, wala ni isang bakas ng pag-alo ng enerhiya ng asensya si Mateo mula ulo hanggang paa sa oras na ito. Wala siyang pinagkaiba sa isang mortal at naiwan na lamang siyang may huling hininga. Patuloy na nagbabad sa ilalim ng nagliliyab na araw na ito, ang huling hininga na ito ay malamang na hindi na rin masisiguro. Tiniis ni Winoma ang amoy sa katawan ni Mateo at isinakay ito sa isang karwahe. Puno ng mga kargamento ang karwahe na naglalabas ng mahinang halimuyak na nakapagpapagaling. Pero walang kaalam-alam si Mateo sa oras na ito, hinahayaan si Winoma na maglaro ayon sa gusto niya. Dahan daw ang lumapit ang pangalawang babae sa tabi ng karwahe. Habang nakatingin kay Mateo na nakahiga sa karwahe na parang patay na patay sa mundo, hindi sinasadyang nagdikit ang mga kilay niya. Ang malalangit at pino na katawan ni Winoma ay ginawa ring magulo ni Mateo sa oras na ito. Pero tila wala siyang pakialam. "Hey, aking bat-ihing ate," kahit na ang taong ito ay naghihintay pa rin ng huling hininga, wala na siyang pinagkaiba sa isang patay na tao. Hindi naging maayos ang ating paglalakbay. Hindi mo ba lalo pang dinadagdagan ang kaguluhan sa pamamagitan ng pagsasama mo sa kanya? Para sabihin ko sa iyo, kung sakaling makasalubong tayo ng anumang panganib sa Myriad Beast Forest, walang mag-aalala sa kanyang buhay at kamatayan. Malamig na sabi ng pangalawang binibini. Hindi nagsalita si Winoma at ginamit pa kanyang kamay para magsenyas ng kung ano. Ang magandang si Winoma na ito ay isa palang pipi. Malinaw na naunawaan ng pangalawang binibini ang kilos ng kamay ni Winoma. May bakas ng pandidiri sa kanyang mukha, sinabi niya nang may malamig na pagsinghot, mas mabuti pang magligtas ng buhay kaysa magtayo ng 7 palapag na pagoda. Aking bat-ihing ate, nagpapanggap ka na naman ba na may pusong ginto? Oo, isa kang buhay na bodhisattva, lahat tayo ay kasuklam-suklam na makasalanan. Sa hitsura niya, kailangan mo muna siyang iligtas bago magsalita.
Nasira ang banal na dagat ng mabahong lalaking ito, at ang kanyang laman na katawan ay dumanas na ng hindi na mababawi na pinsala. Kahit na nandito si Elder Fan, wala rin siyang kapangyarihang baligtarin ang sitwasyon. Lumambat ang ekspresyon ni Winoma, at tumingin kay Mateo ng may simpatiya. Bigla siyang kumuha ng matingkad na pulang tableta at ibibigay sana kay Mateo. Naging seryoso ang tingin ng pangalawang binibini, at hindi makapaniwalang tumingin siya kay Winoma habang sinasabing, "Baliw ka ba?" Ang Profound Essence Pill na ito ay isang high-grade tier, isang divine pill. Isa itong relic na iniwan sa iyo ni Ama. Gusto mo ba talagang ilabas ito para iligtas ang isang taong walang kinalaman sa iyo? Kapag nakabalik na tayo, dapat kong sabihin ito kay Ama. Hindi lang ang pangalawang pagbagsak, maging ang mga mukha ng mga gwardya ay nagpakita rin ng pagkamangha. Isang high-grade tier, isang divine pill, bawat isa ay walang kapantay ang kahalagahan. Sila, ang mga gwardyang ito, ay hindi kayang bayaran iyon kahit na malugi pa sila. Tumingin si Winoma sa kanya at bahagyang ngumiti, ngunit hindi nag-atubiling ipasok ang Profound Essence Pill sa bibig ni Mateo. Nagdala siya ng tubig para inumin ni Mateo, at iginiya papasok ang gamot. Nang makita ng pangalawang binibini ang eksenang ito, malamig siyang sumagot at sinabing, "Winoma, ayos lang na isa kang walang kwenta. Pero ngayon, gusto mo pa ring magsama ng isang walang kwenta. Hindi kami nandito para mamasyal. Kung talagang may panganib kaming mahaharap, walang mag-aalala sa inyo." Tumingin sa kanya si Winoma at bahagyang nakangiti pa rin. Ang ngiting ito ay parang simoy ng hangin sa tagsibol na dumadaan, nagpapainit sa puso ng mga tao. Maliban na lang, hindi nito kayang painitin ang puso ng pangalawang binibini. Nagpatuloy sa paglalakad ang grupo ng mga tao. Walang sino man ang nag-abala kina Winoma at Mateo. Maliwanag, si Winoma ay isang taong isinasantabi. Gayunpaman, hindi nagreklamo si Winoma tungkol sa anumang bagay, at inalagaan ng husto si Mateo habang naglalakbay. Tiniis niya ang amoy at tinulungan si Mateo na linisin ang bulok na laman sa katawan nito, tinulungan din niya itong linisin ang kanyang mga sugat. Bukod sa Profound Essence Pill na iyon, uminom pa si Winoma ng ilan pang medicinal pills, at binigyan si Mateo ng makakain kada 2 araw. Nang makita ang eksenang ito, ang pangalawang binibini na si Rosalie Liang ay tumingin lamang ng iba na may mukhang paghamak. Siya at si Winoma ay magkapatid na biolohikal. Si Winoma ay ipinanganak sa legal na asawa, habang siya ay anak ng isang kerida. Mahal na mahal ng kanilang ama na si Martin Liang ang ina ni Winoma at tinatrato rin niya ito ng maayos. Ngunit dumana si Winoma ng maraming pagsubok sa buhay. Pumanaw nang wala sa panahon ang kanyang ina, at likas na hindi ito makapagsalita. Kalaunan, nag-asawang muli si Martin. Ganoon nga ang kalagayan ni Rosalie. Ang ina ni Rosalie ay anak ng isa pang malaking angkan sa Jewel City. Ang pagpapakasal kay Martin ay pagpapakasal sa isang taong may mas mababang katayuan, at siya ay palaging dominante sa pamilya Liang. Hindi ka nais-nais para sa mag-inang Rosalie na tingnan si Winoma ng kahit ano pa ang gawin nila, kaya't pinahirapan nila ito sa lahat ng paraan. Walang kapangyarihan si Martin at tanging pagtalikod na lamang ang nagawa niya rito. Mabuti na lang at may konsensya siya at binayaran niya ng kaunti ang kanyang panganay na anak na babae ng palihim. Sa ganoong paraan ay mas naginhawaan si Winoma. Ang pamilya Liang ay nasa negosyo ng mga halamang gamot. Sa pagkakataong ito, ang 2 anak na babae ay ipinadala upang mag-angkat ng isang pangkat ng mga halamang gamot. Sa oras na ito, pauwi na sila. Nang makita ni Rosalie ang abalang anyo ng kanyang ate, biglang may sumagi sa kanyang puso na masamang ideya at hindi ito nawala ng matagal. Sa oras na ito, mahigit 10 araw na ang nakalipas mula nang iligtas ni Winoma si Mateo. Sa ilalim ng kanyang maingat na pangangalaga, sa wakas ay nagising si Mateo mula sa kanyang koma. 12:90. Bro, sa wakas nagising ka na. Kakabalik lang ng ulirat ni Mateo nang marinig niya ang boses ni Dustler sa tabi ng kanyang mga tainga. Natauhan na siya at hindi man lang niya maidilat ang mga mata. Isang matinding sakit na tumatagos sa puso ang damaloy, na nagpanginig sa banal na kaluluwa ni Mateo. Pero hindi man lang niya magawang umungol. Parang hindi sa kanya ang buong katawan niya. Senior Dustless. Hindi pa ba ako patay?
Tungkol sa mahimalang pagkaligtas niya, labis din na nagulat si Mateo. Sa paggunita sa bagyong Spatial, may takot pa rin sa puso ni Mateo hanggang ngayon. Sa harap ng mga marahas na enerhiyang espasyo na iyon, nanghihina si Mateo na parang isang mortal. Halos naubos na ni Mateo ang lahat ng kanyang kakayahan at hindi na niya nakayanan ang pagsalakay ng bagyo. Sa wakas, siya ay winasak hanggang sa wala ng buo na bahagi sa kanyang katawan mula itaas hanggang ibaba. Kung hindi dahil sa kanyang makapangyarihang katawan at sa Tyrant Dragon Regeneration Art, malamang ay wala nang matitira pang bakas kay Mateo. Kahit si Mateo mismo ay hindi rin maintindihan kung paano siya nakalabas na buhay. Sana patay ka na lang sana ng matandang ito. Puro ka lang kalokohan. Galit na sabi ni Dustless. Pagalit ang pagsaway, ngunit nang makitang nagising si Mateo, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Dustless. Hindi rin niya inaasahan na si Mateo ay talagang mahimalang nakadaan sa Spatial Storm at nakarating sa Heavenspan World. Ang ganitong uri ng bagay, sa lohikal na pagsasalita, ay imposibleng maisakatuparan. Gayunpaman, nangyari ito. Nahihiyang tumawa si Mateo at sinabing, "Senyor, huwag mo akong sisihin. Hindi ba ako nakaraos? Kung babalik tayo sa panahong iyon, baka mas malala pa ito kaysa sa kasalukuyang sitwasyon." Sumanghal ng malamig si Dustless at tumigil sa pagsasalita. Nagtatanong si Mateo, "Senyor, nakarating na ba ako sa Heavenspan World?" Umungol si Dustless at sinabing, "Napakaswerte mo. Napakatanga ng swerte mo." Katumbas ito ng palihim na pagkilala sa tanong ni Mateo. Talagang nakarating na sila sa Heavenspan World. Hindi rin inaasahan ni Mateo na ganito pala kaganda ang kanyang swerte. Haha, ang swerte rin naman. "Senyor, paano tayo nakarating sa Heavenspan World?" Gulat na sabi ni Mateo. Nang makitang nagtanong si Mateo, natahimik din si Dustless. Dahil nakarating siya sa Heavenspan World, kahit siya ay parang nananaginip. Hindi niya talaga inaasahan na si Mateo ay talagang nakaligtas sa Spatial Storm. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Isang baguhan sa Grotto Profound Deity Realm sa unang yugto ang dumaan sa isang bagyong pangkalawakan. Napakahirap nitong isipin. Noong wala kang malay, bigla ka nalang sumulpot sa gitna ng Spatial Storm. Hindi mo inaasahan na ang gitnang bahagi ng Spatial Storm ay kalmado at payapa, walang kahit kaunting pag-alo ng enerhiya. Ganoon ka nakaligtas sa isang sakuna. Naanod ka sa gitna ng Spatial Storm ng halos kalahating taon at aksidenteng nadala sa Spatial Rift na umalis sa Heavenspan World. Ang serye ng mga pangyayaring ito, bukod sa paggamit ng purong katangahang swerte para ilarawan, talagang hindi alam ng matandang ito ang sasabihin, sabi ni Dustless. Nagulat din si Mateo nang marinig niya ito. Hindi niya inaasahan na kalahating taon na pala ang koma na ito. Gaya nga ng sinabi ni Dustless, napakaswerte niya talaga. Ito ay isang ganap na walang malay na pag-anod. Maaari rin siyang matangay sa isang magulong daloy ng espasyo at hindi na muling makakalabas. Hindi niya inakalang napunta pala siya sa Heavenspan World ng ganoon lang. Biglang nagpatuloy si Dustless, pero, para makalusot ka ng walang pakundangan sa puso ng bagyo, isa na itong himala. Bata, talagang pinag-iba mo ang pananaw ng matandang ito sa iyo. Habang lumalapit ang isa sa gitna ng bagyo, mas lumalakas ang mga alon-alon ng enerhiya. Kahit ang mga powerhouse ng Divine Lord Realm sa rehiyon malapit sa Central Zone ay halos walang posibilidad na mabuhay. Pero umasa si Mateo sa sarili niyang lakas ng loob at pilit na nakayanan ang lahat. Hindi naman sa mas malakas ang lakas ni Mateo kaysa sa Divine Lord Realm, at hindi rin naman sa mahina ang lakas ng isang Divine Lord Realm, masasabi lang na masyadong malakas ang katangiang pisyolohikal ni Mateo. Masyadong malakas ang kakayahan niyang gumaling. Ganito niya nagawa ang halos imposibleng bagay na ito. Taglay ni Mateo ang asul na dragon at itim na pagong, ang dalawang dakilang banal na halimaw na may pinakamataas na antas ng cultivation. Iyon ang susi para makapasok siya sa gitna ng bagyo. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Senyor, nasaan na tayo ngayon? Hindi kayang umalis ng aking banal na pandama sa katawan ngayon, at hindi rin makakita ang aking mga mata. Hindi ko alam ang sitwasyon ng mundo sa labas." Ikinwento ni Dustless ang mga pangyayari bago siya nailigtas ni Winoma, na nagpatakot kay Mateo ng ilang sandali pagkatapos ng pangyayari. Kalahating taon na nakalutang sa loob ng bagyo, ang sikal na lakas ni Mateo ay umabot na sa limitasyon.
Kung mas matagal pa at malamang ay wala na siyang pagkakataong magising pa. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang araw, palihim ding nababalisa si Dustless. Wala lang talaga siyang maitutulong kay Mateo, at hinahayaan na lang niya ang tadhana. Mabuti na lang at dumating si Winoma. Sa loob ng bagyong spatial, ang tatlong landas ni Mateo na may esensya, enerhiya, at espiritu ay pawang dumanas ng isang mapaminsalang dagok. Sa ngayon, hindi niya kayang alisin ang kanyang banal na pandama sa kanyang katawan. Ngunit magagawa pa rin ang pagtingin sa loob. Sinuri ni Mateo ang kanyang katawan bago niya malaman kung gaano kalala ang sitwasyon. Matapos niyang marating ang deity realm, ang kanyang essence energy sea ay nagiba at naging isang divine sea. Ngunit ngayon, ang kanyang banal na dagat ay tuluyang natuyo. Bukod dito, nagtamo ito ng matinding pinsala at hindi na nito kayang tipunin ang banal na asensya. Kung tungkol naman sa kanyang malalaman na katawan, na paulit-ulit na winawasak ng enerhiya sa loob ng spatial storm, ang kanyang kakayahang gumaling ay huminana ng husto. Hindi niya talaga kayang i-activate ang Tyrant Dragon Regeneration Art sa ngayon. Hanggang ngayon, kahit nag-cultivate pa rin si Mateo, hindi pa siya nagtamo ng ganito kulubang pinsala noon. Masasabing katumbas na niya ang isang pile ngayon. Ito ba ay isang banal na tableta? Biglang gulat na sabi ni Mateo. Hinayaan ni Winoma na inumin ni Mateo ang Profound Essence Pill. Ngunit walang banal na asensya sa katawan ni Mateo, at hindi niya mapino ang lakas ng gamot. Maaari na lamang niyang hintayin na matuno ng kusa ang lakas ng gamot ng Profound Essence Pill. Napakabagal ng prosesong ito. Ang Profound Essence Pill na ito ay isang nakapagpapagaling na gamot. Napakalaki ng benepisyo nito para sa paggaling ng pisikal na katawan ni Mateo. Hindi lang kayang ilabas ni Mateo ang lakas ng kanyang panggamot sa ngayon. Kaya naman napakabagal ng paggaling. Ang panghabang buhay na hangarin ni Mateo ay ang Alchemy God Realm. Sa kasalukuyan, habang naabot niya ang Deity Realm, nakamit niya ang Alchemy God. Pero wala talaga siyang kaalam-alam tungkol sa mga Divine Pills. Masasabing kailangan na niyang simulan ang lahat mula sa simula ngayon. Ibang-iba ito sa ganitong uri ng naliwanagang kasanayan sa paglilinang noong nakaraan. Isang dayuhang mundo, mga dayuhang cultivation realm, kahit ang kanyang pinakamahuhusay na medicinal pills, isa rin siyang ganap na ignorante. Gayunpaman, sa sandaling iyon, naramdaman niya ang banal na tableta, na bighani si Mateo. Ito ang gamot na hinahanap niya sa buong buhay niya. Maliban na lang, parang wala lang din naman iyon sa Heavenspan World. Kung alam lang ni Mateo ang halaga ng Profound Essence Pill na ito, malamang hindi niya sasabihin. Sok! Isa lang niyang pinakamababang grade ong Divine Pill, ano pa ang dapat pagtalunan? Naiinis na sabi ni Dustless. Hindi siya pinansin ni Mateo. Nahuhumaling na siya sa kanyang sarili. Ginamit niya ang banal na asensya upang suriin ang mga komposisyon ng Profound Essence Pill. Ngunit natuklasan niya na hindi niya talaga ito magagawa. Hindi niya ito nakilala. Ang magamot para sa banal na ranggong espiritu sa Immortal Grove World ay matagal nang nawala ng walang bakas. Hindi pa nakakita si Mateo ng mga gamot para sa banal na ranggong espiritu noon. Paminsan-minsan, ang mga pangalan ng ilang banal na tableta, ay nakikita pa rin niya dati sa mga libro at talaan. Ngunit ang mga detalye ng paraan ng pagpino, ay hindi gaanong kasanlinaw. Senior, alam mo ba ang ganitong uri ng Divine Pill? Ano ba ang Divine Pill na ito? Ano ang gamit nito para pinuhin? Alam mo ba ang paraan ng pagpupuno? Pagkabuka ng bibig ni Mateo, nagtanong siya ng napakaraming propesyonal na tanong. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.